Kabanata 1481 hanggang 1490. Kabanata 1481 Mundo ng mga kaluluwa. Sinundan ni Yusuf Zok ang babae, walang humpay ang paglilibot ng kanyang mga mata, habang naghahanap ng pagkakataon upang magsagawa ng soul search sa kanya. Wala siyang alam tungkol sa lugar na ito, kahit ang wika, kaya kailangan niyang mabilis na maunawaan ang lahat ng bagay dito. Kapag natapos na ang soul search, maiintindihan na rin niya ang kanilang mga sinasabi at natural na makakausap sila. Inakay siya ng babae palabas ng puting palasyo, lampas sa maliit na bayan, at sumakay sa isang gininto ang karwahe. Maputi at maalab ang mga kabayo, ngunit may mga pakpak sila. May sakay din na kotsero. Sa sandaling sunod-sunod na sumakay sa karwahe sina Yusuf Zok at ang babae, tahimik na nag-anyong parasitic light si Yusuf Zok, kumapit sa katawan ng babae at mabilis na sumubsob sa loob niya. Napansin na ni Yusuf Zok na ang cultivation level ng babaeng ito ay nasa Emperor Realm lamang, kaya ang pagkontrol sa kanya ay magiging madali na lamang. Tunay nga, habang pumapailan lang ang karwahe, nagulat ang katawan ng babae, at nawalan ng malay ang kanyang tingin. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Yusuf Zok mula sa kanyang noo at bumalik sa kanyang masiglang katawan. Bumalik din sa dati ang mga walang laman na mata ng babae, ngunit nang lumino na ang mga ito, napaluhod siya, nanginginig ng hindi mapigilan. Sa loob lamang ng isang segundo, sumisid si Yusuf Zok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi lamang kinuha ang lahat ng kanyang mga alaala kundi nag-iwan din ng isang patak ng kanyang essence blood. Sa sandaling ito, ang babae ay naging alipin ng kanyang kaluluwa. Pumikit si Yusuf Zok at nanatiling tahimik, habang ang babae ay nakaluhod sa kanyang paanan ng hindi umiimik. Siyempre, mabilis na natutunaw ni Yusuf Zok ang mga alaala ng buong buhay ng babaeng ito. Soul World, Ivy Frost, Blue Blood Clan, Heart Ancestor, Saint Master, ang mahahalagang impormasyong ito ay sumalakay sa kaibuturan ng kaluluwa ni Yusuf Zok. Hay nako, pagkalipas ng kalahating oras, biglang nagmulat si Yusuf Zok ng kanyang mga mata, na kumikinang sa isang matalim na liwanag, na may halong hindi mapagkakamalang pananabik. Ang pangalan mo ay Ivy Frost. Tanong ni Yusuf Zok sa lokal na wika. Opo, guro, ang mapagpakumbabang taong ito ay nagngangalang Ivy Frost. Kapag ibinalik mo ako sa iyong angkan, huwag mong ibunyag ang anumang bagay tungkol sa relasyon nating dalawa. Gayun din, humanap ka ng paraan para makapasok ako sa Sacred Hall para sa cultivation. Matapos suriin ang mga alaala ni Ivy Frost, natuklasan ni Yusuf Zok ang isang nakakagulat na sikreto. Sa sandaling iyon, hindi na niya naramdaman na nasa bingit siya ng swerte, sa halip, naniniwala siyang malapit na siyang makatagpo ng malaking kapalaran. Ang mundong ito ay tinawag na mundo ng mga kaluluwa, at ito ay lubhang kakaiba. Ito ay ganap na nakahiwalay sa lahat ng bagay at hindi kabilang sa anumang antas. Ito ay isang lugar na magkasamang pinamamahalaan ng ninuno ng puso at ng Saint Master. Sa mas simpleng salita, ang ninuno ng puso at ang santong guro ang nangibabaw sa lugar na ito. Sila ang mga pinuno nito. Ang bilyon-bilyong nilalang dito, mula sa bawat lahi, ay sumamba sa kanila. Kahit sa lahat ng langit at napakaraming kaharian, kabilang ang maraming eroplano sa mundo ng mga mortal, hindi mabilang na tao ang gumagalang sa santong guro, na nagpalaganap ng doktrina at nagtatag ng mga sistema ng paniniwala, na nagtitipon ng pananampalataya upang palakasin ang kanyang sarili. Napagtanto ni Yusuf Zok na maging ang mga pananampalatayang tulad ng Kristyanismo sa mundo ay may masalimuot na koneksyon sa lugar na ito. Ang pananampalatayang nilinang sa mundo ay ipinalaganap nila, at ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa hindi mabilang na mga individual ay patuloy na nagtagpo sa ninuno ng puso at sa santong guro. Bukod dito, ang Saint Master at ang Heart Ancestor ay kilala bilang mga demonyo ng mga sinaunang Diyos. Sila ay mga sinaunang Diyos ng demonyo, na palaging nakikipaglaban sa mga sinaunang Diyos, at maging sa mga sinaunang masasamang Diyos. Ang mga masasamang Diyos ay nagalinang lamang ng pangkukulam, ngunit sila ay lubos na naiiba sa mga Diyos ng demonyo. Tanging ang mga lahing dayuhan lamang ang itinuturing na mga demonyo. Sa katunayan, ang malaking sikretong nakatago sa mundo ng mga kaluluwa ay hindi ito tunay na isang malayang antas. Ito ay isang dimensyong bulsa, isang lugar na katulad ng isang nakatagong mundo. Gayunpaman,
Ang nakatagong mundong ito ay, nakakagulat, isang puso, isang napakalaking puso na nabuo at naging isang buong kaharian. Si Yusuf Zok, kasama ang lahat ng iba pa, ay naninirahan sa napakalaking pusong ito. Sa ilalim ng lupa ay naroon ang mismong napakalaking puso. Oo, isang puso, pero isa na pagmamay-ari ni, ang higanteng Diyos ng Espiritu. Matapos balikan ang mga alaala ni Ivy Frost, halos hindi makapaniwala si Yusuf Zok. Walang katapusang nakaunat ang mainland na ito, hindi maintindihan ang laki nito. Ngunit isa lamang pala itong puso. Hindi nakakapagtaka na may mahinang amoy ng dugo sa hangin. Siyempre, ang pusong ito ay matagal nang nasilyuhan. Matagal nang hangin na ang amoy ng dugo, at ang enerhiyang nasa puso ay naganyong kapangyarihan ng mga higanti. Ang sagradong bulwagan na nabanggit ni Yusuf Zok ay ang pasukan sa mainland na ito, sa pusong ito. Ang pagpasok sa gateway na iyon ay haantong sa hindi mabilang na magkakaugnay na mga daanan ng bloodline, direkta sa kaibuturan ng puso. Sa loob ng kaibuturan na iyon ay naroon ang enerhiya ng kapangyarihan ng giant spirit at ang lakas ng bloodline. Si Ivy Frost ay isang prinsesa ng Blue Blood Clan, sa katunayan, ang pinakabatang prinsesa. Hindi pa siya nakapunta sa loob ng Sacred Hall, lahat ng kanyang kaalaman tungkol dito ay second-hand lamang. Gayunpaman, ang impormasyong iyon na galing sa ibang tao ay napakahalaga kay Yusuf Zok. Ang lupaing ito ay isang puso. Ang puso ay ang puso ng higanteng Diyos na Espiritu. Sa loob ng pusong ito ay nananahan ang kapangyarihan ng lahi at ang kapangyarihan ng mga higanti. Tanging ang mga papasok sa sagradong bulwagan ang maaaring sumisid sa puso. Ang lugar na ito ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Bukod sa Heart Ancestor at sa Saint Master, walang sino man ang maaaring pumasok o umalis. Kung bakit nakapasok si Yusuf Zok, pinag-isipan niya ito ng mabuti at naunawaan. Siya mismo ay nagtataglay ng napakalaking espiritong banal na kapangyarihan at isang higanteng espiritong binhi. Sa isang hindi maipaliwanag na pagbabago ng kapalaran, ang kanyang patuloy na pagtawid sa kalawakan ang nagdala sa kanya rito. Nakatadhana na ito, imposibleng hindi paniwalaan. Anong klaseng lahi nga ba ang Giant Spirit Clan? Sandali na nawalan ng malay si Yusuf Zok. Masyadong malaki ang puso, at kung ganito kalaki ang isang puso, gaano kaya kalaki ang katawan ng Giant Spirit God? Parang si Panguba, yung naging langit at lupa. Gayunpaman, ang enerhiya ng bloodline at ang kapangyarihan ng mga higanti sa loob ng pusong ito ay mga bagay na kailangan niyang makuha. Ito ay kaayusan ng tadhana, isang landas tungo sa walang kapantay na lakas. Hay, patuloy na pumailan lang ang karwahe sa kalangitan. Anuman ang nangyari sa loob ng karwahe ay hindi mahahalata ng kotsero sa labas, dahil ang mabibigat na patong ng depensa ay nakapalibot sa karwahe, na bumubuo ng isang bagay na parang isang kuta. Kahit ang isang napakalakas na eksperto ay maaaring hindi ito makapasok sa isang atake lamang. Total, si Ivy Frost, bilang ang munting prinsesa ng Blue Blood Clan, ay nangangailangan ng lubos na kaligtasan. Wala nga akong kwalifikasyon para makapasok sa Sacred Hall, bulong ni Ivy Frost matapos ang mahabang pag-aatubili, at sa wakas ay tumugon na rin kay Yusuf Zok. Wala siyang maisip na paraan para madala ang kanyang Panginoon sa Sacred Hall para sa cultivation. Lagi namang may paraan. Hindi ba't ang Blue Blood Clan ninyo ay pumipili ng 3 tao taon-taon para makapasok sa Sacred Hall? Sabi ni Yusuf Zok, habang nakapikit. Pero kailangan mong makarating sa Heavenly Master Territory. Nasa Emperor Realm lang ako. At ikaw, hindi ka kabilang sa Royal Clan, kaya imposible. Sa sandaling ito, kitang-kita ang mahiyain na kilos ni Ivy Frost. Isa pa lamang siyang batang babae, hindi pa nga matanda. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa maliit na bayan sa pagkakataong ito ay dahil nakatanggap ang kanilang angkan ng balita na ang banal na espiritu ng Saint Master ay magpapakita rito, na mag-uudyok sa kanya na dumalo sa mga panalangin. Tungkol naman sa paghuli kay Yusuf Zok, iyon ay kagagawan ng kanyang ama, inatasan lamang siyang samahan ito pabalik sa angkan para sa interogasyon at parusa. Talagang napagkamalan nilang isa sa kanilang mga kamag-anak si Yusuf Zok. Ang hindi niya pagluhod kanina ay isang kalapastanganan sa Santong Guro. Bagamat hindi ito isang pagkakasalang may kamatayan, maaari itong maging dahilan ng pisikal na parusa. Kung gayon,
Tutulungan kitang mabilis na makasulong sa teritoryo ng Heavenly Master. Kapag nakapasok ka na, ibig sabihin ay maaari na rin akong pumasok. Siya nga pala, saan nagpunta ang iyong ama at ang iba pa? Biglang naalala ni Yusuf Zok ang nakitang isang grupo ng mga tao na umalis sa puting palasyo kanina, at ang kanilang destinasyon ay wala sa alaala ni Ivy Frost. Pumunta sila sa sagradong bulwagan. Naglabas ng misyon ang Saint Master, sagot ni Ivy Frost. Tumango si Yusuf Zok, nag-isip sandali bago sinabing, dalhin mo muna ako sa angkan mo. Mamaya na natin aalamin ang iba pa. Pero kung ibabalik kita, paano kita ipapaliwanag sa pamilya ko? Sino ka ba dapat kong sabihin sa kanila? Tanong ni Ivy Frost na may nagtatakang ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1482 Liwanag ng Kaluluwa. Ang tanong ni Ivy Frost ay, paano kita ibabalik, isang kakaibang lalaki, sa royal clan? Alam mo, siya ang munting prinsesa, at kung biglang may kakaibang lalaki sa tabi niya, maraming tao ang maghahinala. Pag-iisipan ko muna ito. Naunawaan din ni Yusuf Zok na ang biglaang paglitaw sa tabi ng munting prinsesa at pagsama rito ay natural na magdudulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya. Total, bata pa naman siya at lubos na pinapahalagahan, kaya natural lamang na pagbawalan nila ang sino mang may masamang intensyon na lumapit sa kanya. Ano ang gusto mo? Ano ang mga libangan mo? Nag-isip sandali si Yusuf Zok bago biglang nagtanong. Gusto kong kumain. Nahihiyang sabi ni Ivy Frost. Mahilig kumain. Hindi naman talaga iyon libangan, di ba? Sabi ni Yusuf Zok, kalahating tumatawa, kalahating umiiyak. Gusto ko rin maglaro-laro. Hindi rin naman yan. Ang ibig kong sabihin ay, mahilig ka ba sa tula, pagpipinta, chess, o mga bagay na katulad niyan? Ayoko ng mga ganyan. Gusto ko lang kumain at maglaro, at magsuot ng mga bagong damit. Pero naiintindihan ko ang gusto mong sabihin, gusto mong magpanggap na guro ko, di ba? Matalino si Ivy Frost. Naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Yusuf Zok. Tama, iyon nga ang iniisip ko. Ayaw ko talaga sa mga guro. Lahat ng mga gurong nas-anay na ako, pinalayas ko na. Pero pwede kang maging kusinero ko, nag-aalangan na sabi ni Ivy Frost. Lutuin mo na yan. Hinimas ni Yusuf Zok ang kanyang ulo. Ang pangunahing layunin niya ay makapasok sa isang sagradong bulwagan, ngunit ang bulwagan na iyon ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ng kahit sino. Una, kailangan niyang sundan si Ivy Frost sa kanyang Blue Blood Royal Family. Kalaunan, nang makapunta si Ivy Frost sa Heavenly Master Territory at makapasok sa santuwaryo, maaari na siyang makapasok ng parasitiko sa katawan nito, na nagpapahintulot din sa kanya na makapasok. Sige, ibuka mo ang bibig mo. Habang pinag-iisipan ito ni Yusuf Zok, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Bakit ka pa maghihintay para tulungan si Ivy Frost na lumago pagkatapos niyang bumalik sa Blue Blood Royal Family? Matutulungan niya itong lumakas ng mabilis ngayon. Total, hawak niya ang Dough of Creation at kayang gayahin ang walang katapusang mga bihirang kayamanan. Sa tulong niya, halos imposibleng hindi lumakas si Ivy Frost. Hindi maintindihan ni Ivy Frost kung bakit gustong ibuka ni Yusuf Zok ang bibig niya, pero masunurin siyang sumunod at bahagyang ibinoka ang mga labi. Sa sandaling iyon, isinubo ni Yusuf Zok ang isang patak ng Dough of Creation sa bibig niya. Wow! Natunaw ang Dough of Creation pagkakapasok nito, at agad itong hinigop ni Ivy Frost. Pagkatapos, may mga kaluskos na tumunog sa buong katawan niya, at isang gininto ang liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang gininto ang liwanag ay bumuo ng isang halo, na nagniningning na parang banal na liwanag. Hindi lamang nagulat si Yusuf Zok, kundi pati na rin si Ivy Frost. Napabuntong hininga siya sa hindi makapaniwalang pagsasabi, ito ang liwanag ng kaluluwa, taglay ko na ngayon ang liwanag ng kaluluwa. Lagok, lagok, lagok. Habang sumisigaw siya sa gulat, tatlo pang pagsabog ng enerhiya ang umalangaw mula sa loob ng kanyang katawan. Napansin ni Yusuf Zok ang mabilis na pagtaas ng kanyang aura, at sa loob ng ilang sandali, tila siya ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Late Stage Emperor Realm, naku po, Late Stage Emperor Realm. Labis na natigilan si Ivy Frost. Narating niya ang huling yugto ng Emperor Realm sa napakaikling panahon, at halos hindi niya maisip.
Ilang araw pa lang ang nakalipas nang makapasok siya sa Emperor Realm. Karaniwan, aabutin ng bilyon-bilyon o kahit walang katapusang bilang ng mga taon para makaakyat kahit sa isang maliit na kaharian, ngunit sumusulong siya ng napakabilis. Ano ang liwanag ng kaluluwa? Tanong ni Yusuf Zok, habang nakatitig sa gininto ang halo sa itaas ng ulo ni Ivy Frost. Ang liwanag ay unti-unting kumukupas at bumabalik sa kanyang katawan. Ang liwanag ng kaluluwa ay isang liwanag na sumisimbolo ng ebolusyon. Tanging ang mga dumaan sa advanced evolution o pinagkalooban ng ninuno ng mundo ng kaluluwa ang maaaring magtaglay nito. Bukod dito, sino mang may liwanag ng kaluluwa ay automatikong nagiging disipulo ng ninuno ng mundo ng kaluluwa at pupunta sa kanilang kaharian upang linangin at makinig sa kanilang mga turo. Kung gayon, maaari ka na bang pumasok sa sagradong bulwagan? Sabik na tanong ni Yusuf Zok. Hindi ako sigurado. Ang sagradong bulwagan ay hindi isang lugar na maaari mong pasukin dahil lang sa gusto mo. Umiling si Ivy Frost. Bueno, ang makapagsanay sa ilalim ng Soul World Ancestor ay isang mahalagang pagkakataon pa rin. Mas malaki ang tsansa ko. Nagningning ang mga mata ni Yusuf Zok sa determinasyon. Determinado siyang makuha ang kapangyarihan ng higanti sa puso ng Soul World, pati na rin ang mga kapangyarihan ng bloodline ng mga angkan. Tila naguluhan si Ivy Frost at hindi lubos na naintindihan ang ibig sabihin ni Yusuf Zok sa, mas gumanda ang tsansa ko, ngunit nagpigil siya ng sarili na tanungin pa ito. Isa na siyang alipin nito ngayon. Tama na. Gagawin ko na lang para city ko ang katawan mo ngayon, hindi ko na kailangang magsilbing kusinero mo. Dahil sa pag-iingat sa mga posibleng panganib, napagpasyahan ni Yusuf Zok na ito ang pinakamahusay na gagawin. Kung si Ivy Frost ay ipapadala sa Soul World Ancestor pagkatapos makauwi, siya, bilang kusinero nito, ay hindi papayag ang sumama sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpasok sa katawan nito ngayon, masisiguro niyang pupunta siya saan man ito magpunta. Hindi pa rin maintindihan ni Ivy Frost, ngunit si Yusuf Zok ay nag-transform na bilang parasitic light at sumuot sa noo niya. Kasabay nito, nanginig ang Trint at nalubog sa blue sea at cloud sky. Gulat na nakatitig si Ivy Frost sa lahat ng nangyayari sa harap niya, lubos na natulala. Sige, ngayon, maghahati tayo sa katawang ito. Kung kinakailangan, maaari kitang kontrolin ng buo. Kailangan mo lang kumilos ng normal at gawin ang dapat mong gawin, hindi mo kailangang mag-alala na baka matuklasan ako. Ituring mo na lang na parang wala ako, paliwanag ni Yusuf Zok. Sige. Paulit-ulit na sabi ni Ivy Frost na natatarantang sabi. Ang dalaga ay labis na nabigla sa sunod-sunod na pangyayari at labis na nataranta. Tahimik na nanatili si Yusuf Zok sa katawan niya, at tumigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Patuloy na yumandar ang karwahe, lumilipad ng 6 na oras bago tuluyang pumasok sa isang lungsod na parang jade. Ang lungsod na ito ay walang hanggan, na may isang panloob na lungsod sa kaibuturan nito, ang palasyo ng imperyo ng Blue Blood Royal Family, kung saan nakatira si Ivy Frost. Diretso ang paglipad ng karwahe papasok sa loob ng lungsod, walang nakitang sagabal. Maraming gwardya at tagapaglingkod sa palasyo ang lumuhad nang makita ang karwahe. Ang karwaheng ito ay pagmamay-ari ng kanyang ama, na siyang pinuno ng Blue Blood Royal Family at ang clan leader. Ayon sa alaala ni Ivy Frost, narating na ng kanyang ama ang Heavenly Sovereign Realm, isang tunay na makapangyarihang nilalang na kayang makipag-usap ng direkta sa ninuno ng Soul World at sa Saint Master. Lumapag ang karwahe sa labas ng isang maliit at pribadong patio sa loob ng palasyo. Pagdating nito, maraming katulong ang tumakbo palabas ng patio. Lahat ay inatas ang maglingkod kay Ivy Frost. Personal na pinagbuksan ng kotsero ng pinto si Ivy Frost, ngunit pagkabukas niya nito, natigilan siya, may nawawala sa karwahe. Anong tinatitigan mo dyan? Kinain ko na ang taong yan. Titigan mo pa, at dudukutan ko yung mga mata mo. Agad na nagpalit ng anyo si Ivy Frost bilang isang spoiled at dominanteng prinsesa. Napatawa si Yusuf Zok sa sarili habang nakatago sa kanyang katawan. Bata pa man ang batang babaeng ito, tiyak na mabilis siyang mag-isip. Kamahalan, nakabalik na po kayo. Ang inyong antas ng paglilinang, paano ito nangyari? Sa gitna ng karamihan ng mga katulong, isang matandang beteng na may kakaibang garalgal na boses ang nakatayo sa unahan.
Tila bawat palasyo ng hari ay may parehong uri ng matatandang beteng na naglilingkod sa mga Panginoon. Hehe, laging may mga imposibleng nangyayari. Nasaan ang nanay ko? Nasaan siya ngayon? May magandang balita akong ibabahagi sa kanya. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkataranta si Ivy Frost. Kahanga-hanga ang kanyang psikolohikal na katatagan, dahil hindi siya nakaramdam ng takot o pag-aalala tungkol sa pagparasito ni Yusuf Zok sa kanyang katawan. Sa katunayan, tila nakakatawa ito para sa kanya. Nasa Inheritance Hall ang Emperoress. Kakabalik lang ng kamahalan at kasalukuyang nakikipag-usap sa iba pang mga consort at matatanda ng angkan, sagot ng matandang Yunoko. Sige, pupunta na ako roon. Mabilis na sumulong si Ivy Frost, at mabilis na nagtungo sa isang malaking bulwagan. Sa labas ng bulwagan ay nakatayo ang maraming mandirigmang may matang asul, na, nang makitang papalapit si Ivy Frost, ay hindi hamarang sa kanyang daan o bumati sa kanya, na para bang hindi sila kasali sa mga ganitong formalidad. Pagpasok ni Ivy Frost sa bulwagan, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagkamangha mula sa loob. Mayroon pa ba talagang mga miyembro ng Giant Spirit God Race? Para sa lahat ng nasa Soul World, isa itong magandang pagkakataon at banal na kapalaran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1483 malungkot na balita. Sa Inheritance Hall, si Yusuf Zok, na nakatago sa katawan ni Ivy Frost, ay natigilan ng marinig ang mga bulalas sa loob. Pinag-uusapan ba nila ang Giant Spirit God Race? Sino ang pinag-uusapan nila? Pumasok ka sa loob, dali. Utos ni Yusuf Zok kay Ivy Frost. Nagmamadaling pumasok si Ivy Frost sa Inheritance Hall, at pagkapasok niya, lahat ng nasa loob ay lumingon sa kanya. Ha? Ano? Mayor, paano ka nakarating sa Emperor Late Stage Realm? Lahat ng nasa bulwagan ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha, lalo na ang isang babaeng may kapansin-pansing pagkakahawig kay Ivy Frost, maganda, bata, at halos parang isang nakatatandang kapatid na babae. Naglakad ang babae patungo kay Ivy Frost, matalim at walang humpay ang kanyang mga titig. Nanay, tatay, mahal na mga tiyo. Yumuko si Ivy Frost sa babae at magalang na binati ang iba. Bilisan mo, sabihin mo sa amin, paano ka nakarating sa Emperor Late Stage Realm? Nagmamadaling tanong ng babae. Sumulyap si Ivy Frost sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa pangunahing upuan sa bulwagan at malumanay na sumagot, kanina, pumunta ako sa Dolby Town kasama si Itay. Sa bayan, nahuli ni Itay ang isang miyembro ng angkan at inutusan akong ibalik siya sa tribo para sa interogasyon. Oo, nangyari nga iyon. Nasaan na ang taong iyon ngayon? Tumanggo ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa pangunahing upuan. Inilabas ni Ivy Frost ang kanyang dila at sinabing, pinatay ko siya. Napataas ang kilay ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa pagkadismaya. Pumatay ka na naman ng walang ingat. Hindi nararapat na mamatay ang taong iyon dahil sa krimen na iyon. Aksidente iyon, nataman ko siya ng malakas at hindi ko sinasadyang napatay. Alam ni Mayor ang pagkakamali niya, nahihiyang sagot ni Ivy Frost. Anong kinalaman yan sa pagtaas ng cultivation level mo? Tanong ng babae. Nagpatuloy si Ivy Frost, pagkatapos niyang mamatay, tiningnan ko ang singsing niya at nakakita ng elixir na may markang Creation God Pill. Pagkatapos ko itong inumin, naging ganito ako. At saka, inay, ama, tingnan ninyo. Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang nanginig ang katawan ni Ivy Frost, at ang kanyang ulo ay naglabas ng isang nagliliwanag na gininto ang liwanag. Ang liwanag ng kaluluwa. Mga langit, natamo na ninyo ang liwanag ng kaluluwa. Nakatagpo na ba ninyo ang ninuno ng liwanag ng puso? Nag-ebolusyon na ba kayo? Diyos ko, ang liwanag ng kaluluwa. Ilang taon na ba mula nang magkaroon ng isang taong nag-ebolusyon ang ating Blue Blood Clan? Ilang taon na ba mula nang magkaroon ng sino man ng liwanag ng kaluluwa? Napuno ng pagkamangha ang bulwagan, at lahat ay tumayo. Ang liwanag ng kaluluwa ay sumisimbolo sa kaluwalhatian, kadakilaan, pagkakaiba, at walang kapantay na ebolusyon. Ang mga pinagkalooban ng liwanag ng kaluluwa ay kayang maglinang sa bilis na daan-daan o kahit libu-libong beses na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Walang kahirap-hirap nilang nalampasan ang mga kaharian, kailangan lamang maabot ang natural na pagkakatugma upang umunlad.
Bukod pa rito, ang mga nagtataglay ng liwanag ng kaluluwa ay kadalasang nagiging prominent. Kadalasan, sila ay tinatanggap ng ninuno ng liwanag ng puso bilang mga disipulo at nagiging mga protege ng kanyang lahi. Lahat ng nasa bulwagan ay huminga ng malalim. Alam nila na kahit ang ama ni Ivy Frost ay hindi kailanman nag-ebolusyon, ni nagtataglay ng liwanag ng kaluluwa, ni walang kwalifikasyon para maging apprentice sa ilalim ng Heartlight Ancestor. Ngunit ngayong taglay na ni Ivy Frost ang liwanag ng kaluluwa, maaari na siyang ipadala ng direkta sa Heartlight Ancestor, na magtataas ng kanyang katayuan ng higit kaysa sa kanila. Ang Blue Blood Clan ay hindi isang malaking clan, kung saan ang pinakamalakas nitong practitioner ay umaabot lamang sa Sky Monarch stage. Ngunit kung si Ivy Frost ay magiging disipulo ng Heartlight Ancestor, malamang na makamit niya ang ranggo ng Saint, maging ang ranggo ng Heavenly Emperor, sa hinaharap. Paano ka umunlad? Humakbang ang kanyang ama, lumapit kay Ivy Frost. Dahil pa rin iyon sa Creation God Pill, ininom ko iyon, at nangyari ito, sagot ni Ivy Frost. May iba pa bang katulad ng mga elixir na iyon sa singsing niya? Sabik na tanong ng kanyang ama. Hindi, isa lang ang natira, at sinunog ko na ang iba, pilyong sabi ni Ivy Frost, habang nakadila. Huminga ng malalim ang kanyang ama at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga balikat. Mabuting anak, pinalayaw ka namin simula noong bata ka pa, pero hindi namin inakala na makakatagpo ka ng ganito kalaking kapalaran. Bukas, sasamahan mo ako sa sagradong bundok upang makilala ang ninuno ng Heartlight. Oh, ano nga pala yung pinag-usapan nyo kanina? Biglang tanong ni Ivy Frost. Magandang balita, sagot ng ama ni Ivy Frost na si Willard Frost, isang matangkad at maskuladong lalaki. Bumalik siya sa kanyang upuan at ngumiti, sabay sabing, ngayon, nakatanggap tayo ng isang tawag mula sa Saint Master, isang direktang utos. Ang ating Blue Blood Clan ay dapat magpadala ng 20 miyembro upang lumabas sa Soul World. Umalis ka na sa Soul World. Bulalas ni Ivy Frost. Alam ng lahat na ang Soul World ay hindi mapupuntahan mula sa labas, at hindi pinayagan ng Saint Master o ng Heartlight Ancestor ang sinuman na lumampas sa hangganan nito. Oo nga, tumanggo si Willard Frost. 3 taon na ang nakalilipas, isang inapo ng lahi ng Diyos ng mga higanteng espiritu ang lumitaw sa labas ng mundo. Bagamat wala pa sa hustong gulang, ang inapo na ito ay napakalakas, na pumatay pa nga sa mga inapo ng sinaunang dakilang Diyos na sina Javier Higgins at Ed Trujillo. Inapo ng lahi ng Diyos ng mga higanteng espiritu. Nagkunwaring gulat si Ivy Frost. Oo, sa ngayon, ang mga matuwid na Diyos, masasamang Diyos, at iba't ibang dakilang Diyos sa iba't ibang dimensyon ay naghahanap sa lahat ng dako para sa individual na ito. Iniutos ng Saint Master na dapat munang hanapin ng ating Soul World ang taong ito. Alam mo, syempre, na ang Soul World ay itinayo sa ibabaw ng puso mismo ng Giant Spirit God. Sa loob ng hindi mabilang na taon, tanging ang core ng puso ang napanatili ang bloodline at huge spirit divine power nito, ngunit hindi natin ito ma-access o makuha. Bukod dito, bawat patak ng dugo, bawat piraso ng laman, maging bawat hibla ng buhok mula sa higanteng Diyos ng Espiritu ay lubos na nagpapalusog para sa lahat sa loob ng ating mundo ng kaluluwa. Ipinahayag ng Saint Master na kung mahuhuli natin ang inapo ng higanteng Diyos ng Espiritu at ibabalik sila, bawat isa sa atin ay makakatanggap lamang ng isang patak ng kanilang dugo. Sa pamamagitan niyan, lahat tayo ay aakyat sa ranggo ng emperador sa langit. Pagdating ng panahong iyon, lalampasan natin ang kalangitan at sasakupan ang mga Diyos, malaya mula sa pagkakakulong sa mundo ng mga kaluluwa na ito. Kaya, ang inapo na ito ng Diyos na higanteng espiritu ay napakahalaga sa atin, kailangan natin silang makuha. Oh, sagot ni Ivy Frost na may walang pakialam na tono. Ngunit, ang lahat ay huminga ng malalim, halatang tuwang-tuwa. Hindi sila lalakoan ng Saint Master, ang ideya na makatanggap ng isang patak ng mahalagang dugong ito ay hindi maikakailang nakakaakit. Tanungin mo siya kung ano ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, biglang naiparating ni Yusuf Zoc ang kanyang iniisip kay Ivy Frost. Kinilala ni Ivy Frost ang utos ngunit hindi direktang nagtanong. Sa halip, nagtanong siya ng paikot-ikot, bakit biglang lumitaw ang isang inapo ng Giant Spirit God?
Wala bang lingkod ng giant spirit god sa tabi ng Central Asher Cloud Heavenly Emperor? Siya ba ang taong iyon? Patay na ang lingkod na iyon ng higanteng Diyos ng Espiritu, natatawang sabi ni Willard Frost. 3 taon na ang nakalilipas, dahil sa inapo ng lahi ng Diyos ng Espiritu ng mga higanteng, ang lingkod ay nakipaglaban ng buong tapang upang mabasag ang selyo ni Javier Higgins. Pagkatapos, nakipaglaban sila sa iba't ibang dakilang Diyos, at sa huli ay namatay upang matiyak ang pagtakas ng inapo. Ang lingkod na iyon ng higanteng Diyos ng Espiritu ay nagdulot ng matinding pinsala kay Javier Higgins at sa iba pa, kabilang ang mga sinaunang dakilang Diyos na sina Jeremiah Colon at Ed Trujillo. 3 Diyos pa nga ang namatay. Alam mo, sa loob ng hindi mabilang na mga panahon, ang mga sinaunang dakilang Diyos na nakamit ang ranggong emperador sa langit ay tila halos walang kamatayan. Ngunit sa laban ng iyon 3 taon na ang nakalilipas, 3 ang napatay, naputol ang kanang braso ni Javier Higgins, nawalan ng isang mata si Ed Trujillo, at ang pisikal na katawan ni Jeremiah Colon ay kalahating nawasak. Ang labanan ay walang iba kundi isang kapahapahamak. Gayunpaman, sa huli, namatay din ang lingkod ng higanteng Diyos ng Espiritu. Ang kanilang dugo, laman, at mga buto ay nahati sa hindi mabilang na mga nilalang. Ang ilan sa mga kumain ng labi ng lingkod ay nakaranas ng mga tagumpay sa kanilang mga antas ng cultivation, tunay na mahimalang. Sa pagkakataong ito, ang 7 pangunahing tribo ng Soul World ay kailangang magpadala ng tig-2 miyembro. Ang kanilang mga gawain ay 2, ang maghanap sa iba't ibang dimensyon para sa mga bakas ng inapo ng giant spirit god na iyon at ang magpalaganap ng pananampalataya at doktrina. Naiintindihan ko, sagot ni Ivy Frost bago tumahimik. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding lamig, isang lamig na abot-buto na nagmumula sa Panginoon na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Para bang si Yusuf Zoc ay naging isang bloke ng yelo, na labis siyang hindi komportable. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1484 na usapang gabi ng mag-ina. Natapos na ang pagpupulong ng Blood Race Clan, at napagdesisyonan na ang 20 indibidwal na inatas ang magsagawa ng misyon. Upang matupad ang sagradong gawain na ibinigay ng Saint Master, lahat ng angkan sa Soul World ay nagpakilos ng kanilang mga elite. Hindi naiiba ang Blood Race, kung saan ang clan leader na si Willard Frost ang personal na namumuna sa koponan, kasama ang 8 Heavenly King, habang ang iba ay mga mandirigma mula sa Heavenly King Realm. Binigyan ni Willard Frost ang lahat ng isang gabi para maghanda, dahil ang grupo ay aalis patungong sagradong bundok kinabukasan ng madaling araw. Nang gabing iyon, ipinatawag si Ivy Frost ng kanyang ina para sa isang taos-pusong pag-uusap, at balak siyang iwan ng kanyang ina na may mga tagubilin bago ang kanilang pamamaalam. Ang kanyang ina, isa sa mga kerida ni Willard Frost at kilala bilang Lady Ming, ay nanirahan sa isang marangyang palasyo na inaalagaan ng hindi mabilang na mga katulong. Nang pumasok si Ivy Frost sa palasyo ni Lady Ming, ang unang napansin niya ay daan-daang bagong kasuotan, kasama ang iba't ibang pagkain at masasarap na pagkain. Wow! Ang daming magagandang bagong damit, ang daming masasarap na pagkain, at tingnan mo ito. Nay, ang pinakamagaling mo. Bulalas ni Ivy Frost sa tuwa nang makita niya ang lahat ng nakamamanghang damit at masasarap na pagkain, at tumalon sa tuwa. Agad siyang kumuha ng 2 piraso ng pastry at masiglang kumain, hindi ipinapakita ang pagiging maayos ng isang magandang babae. Dahan-dahan ka, lahat ng ito ay para sa iyo na dalhin. Lumapit si Lady Ming kay Ivy Frost, hinawakan ang kamay nito, at sinabing may bahid ng pag-aatubili, bukas, titira ka sa Sacred Mountain. Ibang-iba ito sa bahay, maraming patakaran, at wala nang sino man doon na mag-aalaga o magpoprotekta sa iyo. Kaya hindi ka dapat mag-aalboroto o maging mayabang. Tandaan, sino mang nagsasanay sa Sacred Mountain ay isang piling tao mula sa kani-kanilang angkan na may katayuan at katayuan. Nagsasaka ang tiyahin mo sa loob ng sagradong bundok. Kanina, pinadalhan ko siya ng sulat, kaya malamang makikita mo siya pagdating mo bukas. Aalagaan ka niya. Gayunpaman, bukod sa iyong tiyahin, huwag kang magtiwala sa kahit sino sa sagradong bundok, kahit sa iyong mga tiyuhin, pinsan, o kahit kanino pa. Hindi sila mapagkakatiwalaan. At siguraduhing sundin ang mga salita ng ninuno.
Ano man ang iutos sa iyo ng ninuno, dapat mo itong gawin. Lalaki ba o babae ang ninuno? Napakurap si Ivy Frost at nagtanong, sinasabi ng mga tao sa labas na lalaki ang ninuno, pero ang sabi naman ng iba ay babae ang ninuno. Tinanong ko si ama, pero ayaw niya akong sabihin at pinagalitan pa nga ako, binalaan akong huwag magtanong ng mga ganoong bagay. Sabi nila, napapansin ng ninuno at ng santong guro ang puso ng langit, nalalaman ang mga iniisip at kilos ng bilyon-bilyong mamamayan ng mundo ng mga kaluluwa. Totoo ba talaga iyon? Hanggal na bata, mapaglarong tinapik ni Lady Ming si Ivy Frost at ngumiti, ang puso ng tao ang pinakakomplikado. Kahit tayo ay hindi alam kung ano ang susunod nating iisipin, kaya paano malalaman ng iba? Kung gayon, lalaki ba o babae ang ninuno? Pagpupumilit ni Ivy Frost. Umiling si Lady Ming, hindi ko rin alam. Sa katunayan, hindi alam ng iyong ama. Kahit paminsan-minsan ay nakikipagkita siya sa Saint Master o sa ninuno, hindi kailanman lumilitaw ang alinman sa kanila sa kanilang tunay na anyo. Sinabi sa akin ng iyong ama na sa kanilang harapan, wala siyang lakas ng loob na itaas ang kanyang ulo, lalo na't sabihin kung lalaki o babae ang ninuno. Duwag. Nakangiwi na sabi ni Ivy Frost. Huwag mong pagtawanan ang iyong ama. Ang antas ng cultivation ng ancestor at ng Saint Master ay natural na nagdudulot ng pressure na hindi kayang tiisin ng lahat. Naiintindihan ko po, inay. Tatandaan ko po ang payo ninyo, malaki na ako ngayon, at hindi na ako mag-aalburuto, mag-aastang spoiled sa harap ng iba, makakasakit ng damdamin ng sinuman, o makikipag-away sa iba. Hindi ako magdadala ng gulo sa inyo o kay itay. Tunay na nagmature ang aking munting anak na babae. Emosyonal na sabi ni Lady Ming, habang niyakap si Ivy Frost. Kung gayon, babalik ako ngayon. Bukas ng umaga, magpapalam muna ako sa iyo bago umalis. Yumuko si Ivy Frost kay Lady Ming. Bawal kang umalis ngayong gabi. Marami pa akong sasabihin sa iyo. Matulog ka na, hayaan mong yakapin kita ng maayos. Hinawakan ni Lady Ming ang kamay ni Ivy Frost at inakay ito papunta sa kama. Nagulat at natarante si Ivy Frost dahil mayroon siyang, Panginoon, na naninirahan sa kanyang kaluluwa, isang lalaki, na nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa pagitan niya at ng kanyang ina. Ngunit habang natigilan siya sa kanyang pag-iisip, hinubad na ng kanyang ina ang kanyang panlabas na damit, na nagpapakita ng maiikling seda na shorts at isang panloob na gown. Ang panloob na gown ay gawa sa dekalidad na seda, kaya naman lalo na't kaakit-akit. Bakit ka nakatayo lang dyan? Maghubad ka, nahihiya ka na ba ngayon? Natatawang pang-aasar ni Lady Ming. Namula ang mukha ni Ivy Frost habang hinahangad niyang marinig ang boses ng kanyang amo, na magbibigay sa kanya ng gabay sa kung ano ang gagawin. Ngunit tila natutulog ang kanyang Panginoon, walang sinasabi. Nay, ang gwapo mo naman, bulalas ni Ivy Frost. Dahil inaalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Ngayon, bilisan mo at pumunta ka na sa kama. Si Lady Ming, suot pa rin ang kanyang shorts at panloob na gown, ay umakyat sa kumot at sinenyasan si Ivy Frost na sumama sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian, hinubad ni Ivy Frost ang kanyang panlabas na kasuotan, iniwan ang sarili na nakadamit na katulad ng sa kanyang ina. Namula ang kanyang mukha nang sumuot siya sa kumot sa tabi ni Lady Ming. 16 ka na ngayon, dahil sa iyong hitsura, kapag nasa sagradong bundok ka na, walang dad ang isa ka sa mga pinakamagaganda, na makakaakit ng maraming binata na hahabol sa iyo at maghahayag ng kanilang pag-ibig. Nanay, namula ng husto si Ivy Frost sa sinabi ng kanyang ina. Hindi mo kailangang mahiya. Pinanatili kita rito ngayong gabi para pag-usapan ang mga bagay na tanging mga babae lang ang nakakaintindi. Mahinang bulong ni Lady Ming, kung may mga lalaking maghahabol sa iyo, huwag kang mangako sa kanila ng kahit ano nang walang ingat. Kailangan mong suriing mabuti ang kanilang karakter, personalidad, at pinagmulan ng pamilya. Kung mayroon man sa tatlong aspetong ito na hindi akma sa target, huwag mo silang lapitan. At saka, huwag na huwag kang kikilos ng padalos-dalos, at higit sa lahat, huwag mong ibigay ang iyong sarili sa kahit kanino ng pisikal. Sa yugtong ito ng iyong buhay, ikaw ang lubos na mangangailangan ng pag-ibig, kaya huwag kang magpalinlang sa matatamis na salita para ibigay ang iyong katawan sa isang tao. Tandaan na ang iyong katawan ay para lamang sa iyong magiging kabiyak.
Kung mawawala mo ang iyong sarili ng maaga, magdurusa ka sa napakaraming paghihirap sa hinaharap. Naiintindihan ko po, inay, sagot ni Ivy Frost na may namumula at nagliliyab na mukha. Naiintindihan mo ba talaga? Naglalaro ka lang. Minsan, naiisip ko kung alam mo ba ang ibig sabihin ng pagkawala ng sarili, pang-aasar ni Lady Ming, habang mapaglarong hinahampas si Ivy Frost. Inay, pwede po bang huwag na lang natin pag-usapan ang mga ganyang paksa? Nahihiyang pakiusap ni Ivy Frost. Tayong dalawa lang ang nandito, ano ang ikinahihiya mo? Sasabihin ko sa iyo, ang ibig sabihin lang ng pagkawala ng sarili ay. Si Lady Ming, na nakaramdam ng parehong pagkailang ngunit determinado, ay lumapit at mamulong ng mahabang paliwanag sa tainga ni Ivy Frost. Nako, nakakahiya naman. Inay, huwag na po kayong magsalita pa. Sumisid si Ivy Frost sa ilalim ng kumot. Tunay na malaki na ang anak kong babae. Sige, hindi ko nasasabihin pa. Lumabas ka na sa kumot ngayon, natatawang sabi ni Lady Ming. Naintindihan ni Ivy Frost ang nararamdaman. Namula ang kanyang mga pisngi nang lumabas siya mula sa ilalim ng kumot. Biglang kumurap ang kanyang malalaki at maliwanag na mga mata, at nagtanong, Inay, paano kung makahanap ako ng isang lalaki sa hinaharap na walang magandang pinagmulan ng pamilya at maaaring maging masamang tao pa? Ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba siya? Napuno ng mga imahe ni Yusuf Zok ang isip ni Ivy Frost. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya o kung magkakaroon ba siya ng masayang kinabukasan. Maaaring atubili ko itong tanggapin, ngunit ang iyong ama ay talagang hindi papayag. Oh, mahinang bulong ni Ivy Frost. Naging mausisa si Lady Ming, nakahanap na ba si Ivy ng lalaking magugustuhan niya? Umiling si Ivy Frost, hindi, nagtatanong lang ako. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1485 Ebolusyon. Siyempre, maagang umalis kinabukasan ang pangkat ng 20 mula sa angkan ng Blue Blood, kasama ang isang karagdagang miyembro, si Ivy Frost. Ang grupo ng 21 ay gumamit pa rin ng Flying Horse Sedan mula noong nakaraang araw. Kahapon, ang sedan ay hindi gaanong kalakihan, kaya lamang umupo ng 3 hanggang 4 na tao. Ngunit kaninang madaling araw, nang huminga ng malalim si Willard Frost, mabilis na lumawak ang sedan, na nagbigay daan sa 21 sa kanila na maupo sa loob ng hindi nakakaramdam ng siksikan. Ang sedan ay bumiyahe ng napakabilis, ngunit halos isang buong araw pa rin ang lumipad bago makarating sa tinatawag na paanan ng sagradong bundok. Nang panahong ito, dumidilim na ang kalangitan, at kung titingnan paitaas mula sa paanan ng sagradong bundok, makikita ang bundok na nagliliyab ng libu-libong sinag ng gininto ang liwanag. Ito ang sagradong lupain ng sagradong bundok, ang tirahan ng ninuno ng mga kaluluwa at ng santong guro. Ang bundok mismo ay tahanan ng hindi mabilang na mga eksperto, kaya masasabing lahat ng mga guro mula sa mundo ng mga kaluluwa ay nagmula rito. Ang Soul World ay binubuo ng 5 tribo. Ang Blue Blood Clan ay nasa huli, habang ang Blood Race ay nasa una, ang Birdman Clan ay nasa pangalawa, kasunod ang Diamond Wolf Clan, pangatlo, ang Holy Spirit Clan ay nasa pang-4, at panghuli, ang Blue Blood Clan ay nasa pang-5. Ang 5 tribo ay nanirahan sa 5 magkakaibang rehiyon ng mundo ng mga kaluluwa, kung minsan ay nakikipag-ugnayan, ngunit paminsan-minsan ay nakikibahagi sa mga digmaan o pag-aasawa sa pagitan ng mga tao. Bagamat sila ay namuhay ng magkakasama sa iisang mundo, kung saan may mga tao, mayroong tunggalian. Sa isang sambahayan na may napakaraming miyembro, lilito ang mga pangkat, lalo na sa 5 magkakaibang tribo. Nako, Willard, isinama mo ba talaga ang bunso mong anak na babae? Pumunta ba siya para mamasyal? Habang bumababa ang mga miyembro ng angkan ng Blue Blood mula sa karwahe, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ulong itlog at may hawak na tungkod na kahoy ang lumapit. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa paanan ng sagradong bundok, dahil dumating na ang mga pangkat mula sa lahat ng 5 tribo, 20 miyembro bawat isa, kaya ang kabuuang bilang ay 100. Teka, hindi, 101 iyon, salamat sa pagdagdag ni Ivy Frost. Anong sabi mo, Emph? Wala kang pakialam kung sino ang isasama namin. Huwag mo kaming lapitan. Sabay-sabay na humakbang paarap ang mga eksperto mula sa angkan ng Blue Blood,
Tinitigan ng masama ang lalaking may ulong itlog na may hawak na tungkod na kahoy. Ang lalaking may ulong itlog na ito ay walang iba kundi si Nikolai Kayet, ang pinuno ng angkan ng Holy Spirit Clan. Hindi kailanman napagkasundoan ng Holy Spirit Clan ang Blue Blood Clan. Nako, mga kabataang Blue Blood, hindi ba kayo tinuruan ng pinuno ng angkan ninyo na igalang ang mga nakatatanda sa inyo? Nakangising sabi ni Matandang Kayet. Tama na, Matandang Kayet, hindi ako narito para makipagtalo sa iyo. Ito ang sagradong lupain ng sagradong bundok, ang lugar ng paglilinang para sa ninuno at santong guro. Anong klaseng kagandahang asal ito para makipagtalo rito? Malamig na sabi ni Willard. Natikom ni Matandang Kayet ang kanyang mga labi. Nagtataka lang ako, bakit mo dadalhin ang bunso mong anak na babae? Haha, natural lang na may silbi ang pagdadala kay Ivy. Haha, tumawa ng malakas si Willard, halatang mayabang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kakaibang ekspresyon ni Matandang Kayet, ang tuktok ng sagradong bundok ay biglang sumiklab na may gininto ang liwanag, at mula sa kung saan, isang malaking gininto ang pinto ang lumitaw, na nakataas sa kawalan. Kasabay nito, dahan-daang bumukas ang gininto ang pinto, at isa-isang lumabas ang mga samurai na nakasuot ng gininto ang baluti, maayos na inayos ang kanilang mga sarili sa dalawang hanay. Wow! Habang patapos na pumila ang samurai na nakasuot ng gininto ang baluti, isang paa ang lumabas mula sa gininto ang pinto. Nagulat ang lahat nang makita nilang lumitaw ang paa pala iyon ng isang babae. Wow! Wow! Bago pa makareact ang mga tao, humakbang na ang may-ari ng paa. Isang matangkad, kapansin-pansin, at gininto ang buhok na babae na may mapang-akit ng ngiti ang bumungad sa kanyang paglalakad. Nakasuot siya ng puting gown panggabi at pinalamutian ang kanyang leeg ng isang matangkad na kwintas na hiyas. Maging ang kanyang mga kamay at bahagi ng kanyang mga braso ay pinalamutian ng mga guwantes na seda na may lambat. Habang pinagmamasdan siyang mabuti ng lahat, marami ang nanatiling tulala, nabibighani sa kanyang nakabibighaning ngiti. Di nagtagal, ang 5 pinuno ng angkan at ilang matatanda mula sa 5 tribo ay lumuhad at malakas na umawit ng mga pagpapala para sa santa. Ang santo. Ang sagradong bundok ay may isang santa, at ang mundo ng kaluluwa ay may isang santa at isang tagapagmana ng santa. Gayunpaman, wala sa kanila ang ipinanganak ng ninuno ng mga kaluluwa o ng santong guro, sila ay pinili mula sa 5 tribo ng mundo ng kaluluwa. Ang kasalukuyang santa ay nagmula sa Birdman clan at pinangalan ng Maria. Siya at ang Saint Air ang nangangasiwa sa lahat ng bagay sa Sacred Mountain, maging sa buong Soul World. Lumuhad ang lahat, marami ang nanginginig sa tuwa, tutal, bihira lang ang pagkakataong makita ang santo. Lalo na ang mga miyembro ng Birdman clan, na ang mga hiyawan at sigawan ay higit pa sa lahat, dahil ang mga saintes ay isa sa kanila. Humakbang-hakbang na naglakad si Santa Maria sa kawalan, huminto at tumayo ng 10 metro sa itaas ng karamihan. Inilibot ang tingin sa lahat, ngumiti at sinabing, tuwang-tuwa ang Santo Master sa iyong katapatan at kahusayan. Sa lalong madaling panahon, aakayin ka ng Santo Air palabas ng mundo ng mga kaluluwa at aayusin ang mga landas patungo sa iba pang mga antas. Gayunpaman, narito ako upang sunduin ang munting si Ivy Frost. Tila napakabait ng santo, na natiling nakangiti, at sa wakas ay itinuro si Ivy Frost, habang nakaluhod sa gitna ng karamihan. Bahagyang ibinuka ni Ivy Frost ang kanyang bibig, at sinulyapan ang kanyang ama. Si Willard, na may matagumpay na ekspresyon, ay mariing tumango kay Ivy Frost. Sa totoo lang, nakontak na niya ang Sacred Mountain noong nakaraang araw, kung hindi siya maglalakas loob na dalhin si Ivy Frost dito ng direkta. Samantala, kumunat ang noo ng pinuno ng angkan na si Nikolai Kayet ng angkan ng Espiritu Santo, puno ng pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit personal na sunduin ng mga santo ang dalaga. Siyempre, alam niya kung sino ang dalaga, ang pilyong munting prinsesa ng angkan ng mga Blue Blood. Munting Ivy Frost, maaari ka nang bumangon, patuloy ni Santa Maria. Sige, walang emosyong tugon ni Ivy Frost, sabay tayo. Maaari ko bang makita ang iyong liwanag ng kaluluwa? Kailangan kong kumpirmahin ang antas nito at alamin kung anong antas ito. Nakangiting sabi ni Santa Maria. Oh, may mga antas ang liwanag ng kaluluwa. Anong antas kaya ang akin?
Inosenteng tanong ni Ivy Frost. Habang bahagyang nanginginig siya, ang liwanag ng kaluluwa ay sumulpat mula sa tuktok ng kanyang ulo. Wow! Mula sa itaas ng kanyang ulo, isang gininto ang halo ang lumitaw, at sa mismong sandaling iyon, napanganga ang pinuno ng clan na si Kayet. Ang munting prinsesa ng angkan ng Blue Blood ay kusang sumailalim sa ebolusyon, na nagpapakita ng liwanag ng kaluluwa. Napasinghap ang lahat. Napakababa ng posibilidad ng kusang ebolusyon, bilyon-bilyon sa isa, at sa loob ng maraming taon, walang sino man ang natural na nag-ebolusyon. Karaniwan, upang makamit ang liwanag ng kaluluwa, kinakailangan ang basbas ng ninuno ng mga kaluluwa. Ngunit ngayon, narito ang prinsesang may dugong bughaw, hindi naaapektuhan ng basbas, kasama ang kanyang liwanag ng kaluluwa na natural na ipinanganak. Sumulyap ang lahat kay Ivy Frost, pagkatapos ay itinoon muli ang kanilang atensyon kay Santa Maria, dahil ang liwanag ng kaluluwa ay may mga marka, at kailangan nila ang santa upang masuri ang antas nito. Sa sandaling ito, tila nagulat din si Santa Maria, ipinikit ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang gininto ang liwanag sa ibabaw ni Ivy Frost ng matagal bago huminga ng malalim at sinabing, ang iyo ay isang natural na umunlad na liwanag ng kaluluwa. Ang liwanag, densidad, at kapangyarihan ng kaluluwa nito ay umabot na sa kanilang tugatog. Kaya, dapat ito ay, kataas-taasang ebolusyon. Ito ang pinakamataas na antas ng liwanag ng kaluluwa. Ihahatid kita sa pakikipagkita sa ninuno. Maaari kang maging ang unang tao sa kasaysayan ng mundo ng mga kaluluwa na nakapag-achieve ng supreme evolution ng mag-isa. Binabati kita, ikaw ang magiging pinakamahalagang disipulo ng ating sagradong bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1486 na santong tagapagmana. Ang kataas-taasang ebolusyon, ang pinakamahalagang disipulo, ay nagkaloob ng pagkakataong makipagkita sa matandang puso. Ang mga salita ni Santa Maria ay parang isang kulog, na nag-iwan sa lahat na lubos na natigilan. Ano ang Supreme Evolution? Ito ay isang transformasyon na napakalalim na binabago nito maging ang mismong bloodline, o sa halip, dinadalisay nito ang bloodline, ginagawa itong isang mas mataas na antas ng anyo ng buhay, isa na mas makapangyarihan kaysa sa sinumang kasalukuyang miyembro ng Blue Blood Clan. Siyempre, maaaring marami pang ibang benepisyo, kung hindi ito tatawaging Supreme Evolution. Kung tungkol naman sa pinakamahalagang disipulo, mas madaling ipaliwanag iyon. Sa asensya, tumutukoy ito sa isang direktang protege ng puso ng matatanda, isa na pinapaboren at regular na tumatanggap ng tagubilin at mga aral mula sa puso ng matatanda. Tungkol sa mga kwalifikasyon upang makilala ang Elder Heart, kung si Ivy Frost ay hindi maituturing na isang Supreme Evolution, ang kanyang pagdating ngayon ay hindi magiging karapat-dapat para sa isang pakikipagkita sa Elder. Sa pinakamabuti, maaaring kilalanin ng Elder ang kanyang pag-iral, bago siya iwan upang magsanay kasama ang lahat na may regular na mga pagkakataon na makilala siya sa hinaharap. Pero malinaw na iba na ang mga bagay-bagay ngayon, sa unang araw pa lang niya, nabigyan na siya ng pagkakataong makausap ang Elder. Dapat malaman ng isang tao na ang puso ng matatanda ay isang transcendent na nilalang, hindi tulad ng santong guro, na nagpapalaganap ng mga doktrina at pananampalataya at namamahala sa mundo ng mga kaluluwa. Ang puso ng matatanda ay lubhang misteryoso, at kakaunti lamang ang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Napuno ng pananabik ang buong Blue Blood Clan, lalo na si Willard Frost, ang leader ng clan, na ang mga braso ay nanginginig ng hindi mapigilan. Umangat ang kanyang anak na babae sa isang iglap, at dahil sa kanyang pag-iral, maaaring tumaas ang ranggo ng kanilang clan, magkaroon ng mas malalakas na miyembro, at makuha ang pabor ng parehong Saint Master at Elder. Kaya paanong hindi matutuwa si Willard? Kung tungkol naman sa iba pang malalaking angkan, sila ay pinaghalong inggit, selos, at pagdududa, ang kanilang mga emosyon ay masalimuot at iba-iba. Sumunod ka sa akin, pag-aaya ni Santa Maria habang kumakaway. Oh, kumakabog ng malakas ang puso ni Ivy Frost. Hindi niya inaasahan na magiging kwalipikado siya bilang isang Supreme Evolution. Gayunpaman, alam niyang lahat ng ito ay regalo mula sa kanyang Panginoon. Huminga ka ng malalim, pakalmayan mo ang sarili mo. Sa wakas ay muling narinig ang boses ni Yusuf Zok. Simula nang marinig ang pagkamatay ng Giant Spirit Slave kahapon, nanatili siyang tahimik,
walang reaksyon o komento, kahit na ang mag-ina ay nagsasama sa kama sa gabi, nagbubulungan, at naghuhubad. Wala siyang ganang makinig o humanga. Lumipas ang isang buong araw at gabi bago niya napigilan ang kanyang galit, hinanakit, kahihiyan, at kalungkutan. Hindi niya ito nalutas, bagaman, sa halip, ibinaon niya ang mga ito ng malalim sa kanyang kalooban. Namatay ang higanteng aliping espiritu upang iligtas siya. Kaya naman, biglang napagtanto ni Yusef na ang kanyang buhay, o marahil ang natitirang bahagi nito, ay mayroon ng panibagong layunin, walang katapusan at hindi matitinag na paghihiganti laban sa mga sinaunang Diyos. Pinasigla muli ng mga sinaunang Diyos ang kanyang diwa ng pakikipaglaban at pagkauhaw sa dugo, sumumpa siyang papatay ng papatay, upang patayin ang lahat ng nasa silong ng langit. Kung walang pagdanak ng dugo, hindi mapapawi ang kanyang galit. Ngunit una, kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili, kailangan niyang buksan muli ang ginintoang perlas at muling alagaan ang paglaki ng higanteng espiritong Panla. Kaya naman, ang mundo ng mga kaluluwa, na puno ng kapangyarihan ng dugo at ng napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu, ay mahalaga sa kanya. Gaano man kahirap o kapanganib, kailangan niya itong makuha. Opo, guro, alam ni Ivy. Nagsimulang maglakad pataas si Ivy Frost, habang tumatalon sa hangin habang paakyat. Sa kabila ng pag-usad, nahihiyang nagtanong siya, Guro, mas maayos na ba ang pakiramdam ninyo ngayon? Hindi maganda ang mood ni Yusef kahapon, ramdam na ramdam niya iyon. Hindi sumagot si Yusef at nagpatuloy sa pagsasalita, malapit na akong tuluyang tatahimak. Ang matandang puso na iyon, sa aking palagay, ay hindi ordinaryong tao. Dahil sa kanyang katapangan na angkinan ang pangalang puso, maaaring mayroon nga siyang kakayahang magbasa ng isip at mga alaala. Kaya't sa lalong madaling panahon, buburahin ko ng lubusan ang lahat ng aking mga alaala sa iyo, at pupunuin ang mga ito ng mga hindi kaugnay na alaala. Paano? Paano naman ako? Napabuntong hininga si Ivy Frost, natigilan at walang masabi. Huwag kang mag-alala. Ang pag-alis o pagkuha ay pansamantala lamang. Kapag nakaiwas na tayo sa pagsisiyasat ng Elder Heart, ibabalik ko ang mga orihinal mong alaala. Bahagyang natawa si Yusef. Ngayong naninirahan na sa katawan at kaluluwa ni Ivy Frost, ang pagburi sa mga alaala nito ay napakadali, maaari pa niyang itanim ang mga alaala ng iba sa alaala nito kung gugustuhin niya. Sige, siguraduhin mo lang na hindi ko tuluyang makakalimutan si Master, nahihiyang bulong ni Ivy Frost. Hindi mo magagawa, paninigurado ni Yusef ng may bahagyang ngiti, pagkatapos ay agad na tumahimik. Kasabay nito, si Santa Maria, ang di mahahawakang dalisay at banal na figure na kinikilala bilang ang nangungunang kagandahan sa mundo ng mga kaluluwa, nagtataglay ng walang kapantay na talento at walang kapantay na pabor, at may awtoridad na pangalawa lamang sa dalawang ninuno, ay marahang inabot ang kamay ni Ivy Frost, habang tumatawa ng mahina, Sister Ivy, ang iyong kagandahan ay tunay na maganda. Ang iyong kabataang alindog, at ang iyong mga matang kaakit-akit. Hindi maaari, Saintess, ikaw ang tunay na numero unong kagandahan sa mundo ng mga kaluluwa. Pangarap ng mga tao na makilala ka kahit minsan, lalo na't matuto mula sa iyo, kung paano mo pinapanatili ang iyong sarili at ginagawang mas maganda ang iyong sarili araw-araw. Mula ngayon, kakapit si Ivy sa kapatid ni Saintess magpakailanman. Haha, sa ibaba nila, ang mga nakaluhod na tao ay sama-samang napanganga sa pagkalito sa sinabi ni Ivy, habang si Willard Frost ay pinagpawisan ng husto at kinakabahan. Talagang walang galang ang personalidad ng kanyang anak. Haha, tunay nga, humagalpak ng tawa si Santa Maria, halatang tuwang-tuwa sa matatamis na salita ni Ivy Frost. Tara na, magkabalikat na sumulong ang dalawa patungo sa Golden Gateway. Ngunit nang papadaan na sila, isang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa portal, na nagudyok sa Saintess na umatras at naiwan si Ivy Frost na nagtataka, ang kanyang tingin ay nakatuon ng may pagtataka sa gateway. Whoosh! Isang figure ang lumitaw mula sa loob ng Golden Gateway. Ang taong ito ay isang lalaking nasa edad 40, hindi magandang tingnan at medyo nakakasuklam pa nga ang itsura. Gayunpaman, nakasuot siya ng gintong korona at pulang balabal, na nagpapakita ng aura ng pabago bagong awtoridad. Pagdating niya, matalim niyang sinulyapan si Santa Maria, ang kanyang tingin ay puno ng mapanlalamlam na hangarin,
na para bang gusto niya itong isawsaw ng buo sa kanyang mga mata, upang lumunin ng buo. Ang kanyang mga mata ay kitang-kita ang kasakiman, bangis, agresibo, at pagiging mapang-ari. Ang banayad ng ngiti ng santo ay naglaho at napalitan ng malamig at seryosong ekspresyon, pinigilan niya ang sarili na kausapin ang nasusuklam na lalaki. Ang mga mata ng maalay na lalaki ay lumipat mula sa pagiging santo patungo kay Ivy Frost, agad na nagliwanag nang mawala ang kanyang malamig na kilos, napalitan ng isang matamis na ngiti at isang tango. Wala siyang sinabi, paakyat ng pabigla-bigla para lumutang sa ibabaw ng karamihan. Pagbati, Santa Tagapagmana, sabay-sabay na dumagundong ang lahat. Siya ang Saint Air, isang individual na may kapantay na ranggo ng Saintess, mas mababa lamang sa Elder at Saint Master, at malawakang itinuturing na pinakamalupit sa Soul World. Bukod pa rito, mayroon siyang kakaibang pinagmulan, na nababalitang ibinalik mula sa mortal world ng Elder at Saint Master. Nandito na ba ang lahat? Kung gayon, tara na, kinasusuklaman ng Saint Air na ito ang mga walang kwentang daldalan. Ang misyong ito ay magkasamang itinalaga ng Saint Master at ng Elder. Kung hindi natin matunten ang mga inapo ng Giant Spirit God, hindi na tayo babalik. Humanda na kayong mamatay sa labas, sumunod na kayo sa akin. Malamig at magaspang ang kanyang tono, ang kanyang mga salita ay talagang hindi kanais-nais. Ngunit walang nang ahas na magpakita ng sama ng loob, dahil alam na ng lahat na ang Saint Air ay lubos na pinapaboren at napakalakas. Pinangunahan ng Saint Air ang 100 kalalakihan, mabilis na umalis ng mabilis, posibleng tuluyang lumabas sa Soul World. Inilabas ni Ivy Frost ang kanyang dila, bumubulong, nakakatakot siya. Huwag mo siyang pansinin. Lumayo ka sa kanya sa hinaharap, huwag mo siyang hahayaang lumapit sa iyo. Napakadelikado niya. Malamig na single ng Saintess habang naglalakad siya sa Golden Gateway, kasunod si Ivy Frost. Samantala, nakatago sa loob ng katawan ni Ivy Frost, muntik nang makagat ni Yusuf Zok ang sarili niyang dila. Dahil, ang santong tagapagmana na iyon ay, hindi ito maaaring mangyari. Hindi makapaniwalang bulong ni Yusuf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1487 Matandang Kaibigan. Napagtanto ni Ivy Frost na mayroong puot sa pagitan ng Saint Air at ng Saintess. Ang tingin ng Saint Air sa Saintess ay masama at sakam. Gayunpaman, si Ivy Frost ay isang matalinong babae, kaya hindi siya nagtanong ng anumang bagay. Maging ang tagapagmana ng santo o ang mga santo, pareho silang mga nilalang na nasa antas ng santo. Ang kanilang kabutihan o kasamaan ay walang kinalaman sa kanya, kay Ivy Frost. Pagkatapos makapasok sa Golden Gateway, 2 hakbang lamang ang kanyang ginawa pasulong, pagkatapos ay lumabas ng gateway upang mapunta sa isang liwasan sa tuktok ng bundok. Sumunod ka sa akin. Marahang tumango ang santo sa kanya at nagpatuloy sa pangunguna. Habang dumadaan sa isang pasilyo, tumatawid sa huge stone hall, at naglakad sa maraming assembly hall, sa wakas ay nadala si Ivy Frost sa isang kuweba sa bundok. Tunay ngang isa itong kuweba. Madilim ang kuweba at puno ng malamig na hangin. Nang sumulyap si Ivy Frost sa loob, nanigas ang kanyang katawan, at nanigas ang lahat ng kanyang balahibo. Maghintay ka rito, aabisuhan ko ang Elder Mentor. Binigyan ng Saintess si Ivy Frost ng isang palakaibigang ngiti, hinihikayat siyang huwag matakot, at pagkatapos ay naglakad papasok sa madilim na kuweba ng may maingat na mga hakbang. Pagpasok pa lang ng santo sa kuweba, nakita ni Ivy Frost ang katawan nito na umangat mula sa lupa, hinigop papasok ng isang umiikot na bug zone ng malamig na hangin. Takot na takot si Ivy Frost, desperadong tinatawag si Yusuf Zok sa kanyang puso, umaasang palalakasan nito ang kanyang loob. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Yusuf Zok ng anumang tugon. Pagkalipas ng mga 3 hanggang 4 na paghinga, isang malamig na hangin ang umihip mula sa kuweba. Pagkatapos, si Santa Maria ay napalays ng hangin, at ligtas na lumapag sa lupa. Gayunpaman, mapatla ang kanyang mukha, at tila hindi siya mapakali. Agad na hinawakan ni Ivy Frost ang kamay ng Saintess. Talagang takot na takot siya. Anong klaseng tao ba itong Elder Mentor na ito? Bakit niya piniling tumira sa nakapangangilabot at nakakatakot na Black Mountain Cave na ito sa halip na isang palasyo? Sige, maaari ka nang pumasok. Ipinatawag ka na ng Elder Mentor.
Tandaan, kapag nakita mo ang Elder Mentor, dapat kang lumuhad. Huwag kang magsalita maliban kung hinihiling. Huwag kang tumayo maliban kung pinayagan. Sagutin ang anumang itanong niya. Tinapik ng santo ang kanyang kamay at nagbilin. Sige, kinagat ni Ivy Frost ang kanyang labi, inipon ang kanyang lakas ng loob, at matapang na humakbang papasok sa kuweba. Pagpasok niya sa kuweba, ang katawan niya ay napaangat din sa ere, at sa isang iglap, hinigop siya papasok ng isang umiikot na malamig na hangin. Sa isang kisap mata, bago pa man maintindihan ni Ivy Frost ang nangyari, muli siyang lumapag at natagpuan ang sarili sa isang madilim at pabilog na yungib. Malawak ngunit mamasa-masa at madilim ang bulwagan ng yungib, naliliwanagan lamang ng isang luminous pearl. Bukod pa rito, ang amoy ng dugo rito ay napakalakas, na nagpapasuka sa kanya. Mariin na ikinuyom ni Ivy Frost ang kanyang mga kamao, habang naghahanap ng bakas ng Heart Elder Mentor. Saka lang umalangaw-ngaw ang isang mapanglo na boses. Walang kasarian ang boses, matalas, ngunit magaspang, kaya mahirap matukoy kung lalaki o babae ang nagmamay-ari nito, hindi mo na kailangang tumingin pa, humakbang ka papalapit. Nagulat si Ivy Frost sa nakakatakot na boses, pagkatapos ay agad na humakbang ng tatlong mabilis. Kaagad, kasabay ng isang malakas na kalabog, napaluhod siya. Pagkaluhod niya, isang sinag ng pulang liwanag ang bumaba mula sa itaas niya, at binalot ang buong katawan niya. Hindi nang ahas na gumalaw si Ivy Frost. Pakiramdam niya ay nakatali siya. Sa sumunod na sandali, isang malamig na hangin ang humampos sa kanya, dahilan para bumukas ang bawat butas ng kanyang katawan, na nagdulot ng hindi nakikitang daloy ng kuryente na pumasok sa kanya. Hindi mapigil ang humagulgol si Ivy Frost, takot na takot sa hindi komportable at nakakatakot na sensasyon. Splash splash, bam bam bam. Sa gitna ng kanyang mga luha, narinig niya ang agos ng tubig at ang kalabog ng kanyang tibok ng puso, dinadama ang bawat bahagi ng kanyang katawan ng may pambihirang kailanawan. Namangha siya, paano niya naunawaan ng malinaw ang bawat detalye sa loob ng kanyang katawan. Bakit nangyayari ito? Ilang segundo ang lumipas, isang tunog ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay isang humuhuni, buzz-buzz, buzz-buzz, at ang kanyang mga talukap ay bumigat habang nanlalabo ang kanyang kamalayan. Wala pang isang hininga, ang kanyang ulo ay yumuko, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Sa sandaling siya ay nawalan ng malay, isang kurbadong pulang sinag ang sumilay mula sa mga dingding ng kuweba at itinuro ang gitna ng kanyang noo, na mabilis na umatras pagkatapos. Nakakatuwa, nakakamangha, muling nagsalita ang parehong mapanglo na boses. Kaya, tunay ngang natural na ebolusyon ito, Supreme Evolution. Ang kanyang lahi ay nalinis na, lahat ng kanyang mga acupoint, meridian, at buto ay nakamit ang pinaka-perpektong pamantayan ng cultivation, nalampasan pa ang perpekto ng sarili kong katawan. Huminga ng malalim ang mapanglo na boses at sinabing, ang ebolusyong ito ay aabot sa antas emperador sa lalong madaling panahon, hindi ba? Hindi ka panipaniwala, ito ang unang kaso ng ganitong uri sa kasaysayan ng Soul World. Kahit ang mahal na Pierre ay walang-wala kumpara dito, kahanga-hanga. Pagkatapos, biglang naglaho ang boses, habang ang pulang liwanag na nakapalibot kay Ivy Frost ay naglaho, at ang kanyang katawan ay tinangay ng isang bug zone ng malamig na hangin at napatalsik. Kahit na pinalabas na siya, tila na natiling mahimbing ang tulog ni Ivy Frost, at kinailangan siyang gisingin ng santo. Anong nangyari? Walang malay na null-away si Ivy Frost, hindi maalala ang nangyari kanina. Walang dapat ipag-alala. Sandaling pumikit ang Saintess, matapos makatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng espiritual na transmisyon mula sa Heart Elder Mentor. Sige, sumunod ka sa akin. Mula ngayon, ikaw ang magiging disipulo ng Heart Elder Mentor sa sagradong bundok na may saradong pinto at tataglayan ang banal na pangalang Blue Enchantress. Blue Enchantress. Ayoko ng pangalang iyan. Agad na umiling si Ivy Frost bilang pagtutol. Ito ay isang pangalang ipinagkaloob ng Elder Mentor. Matigas na sabi ng Saintess. Pero, sinubukan ni Ivy Frost na makipagtalo ngunit hindi niya masabi ang mga salita. Bahagyang tumawa ang santo at biglang inalaw siya, ang Elder Mentor ay nasa kritikal na yugto ng kanyang pagsasanay,
kaya hindi kanya maaaring personal na makilala. Sa halip, ipinagkatiwala niya sa akin ang paglalabas ng isang proklamasyon sa mundo. Bukod dito, ang isang pangalang santo ay hindi lamang isang bagay na maaaring piliin ng sinuman. Ang mabigyan ng pangalang santo ng Elder Mentor ay isang malaking karangalan, at sa hinaharap, ikaw ay magiging napakalakas. Ang pangalang Blue Enchantress ay aalingaw-ngaw sa buong mundo ng kaluluwa at maging sa buong kalangitan. Ginawa ng Elder Mentor ang desisyong ito na isinasaalang-alang ang iyong kinabukasan. Sige, sumunod ka muna sa akin sa Dustwash Pavilion para linisin ang iyong katawan, pagkatapos ay tumungo ka sa War God Pavilion para pumili ng Magic Treasure. Pagkatapos mong piliin ang iyong kayamanan, mag-iisa ka sa Heaven Heart Pavilion para sa pagsasanay. Kapag lumabas ang Elder Mentor mula sa kanyang retreat, tatawagan kanya muli at ibibigay sa iyo ang Ultimate Divine Ability. Susundin ko ang mga tagubili ng kapatid na santa sa lahat ng bagay, mapagpakumbabang sagot ni Ivy Frost. Parang bata, sabi ng santo, habang tinatapik ang ulo ni Ivy Frost, saka tumalon sa ere kasama si Ivy Frost para tumungo sa isa pang tuktok ng bundok. Sa tuktok na iyon ay naroon ang isang malinis na bukal na kilala bilang Dustwash Spring. Ang pagligo rito ay maaaring maglinis ng katawan sa loob at labas. Halimbawa, kung mayroon kang mga panloob na pinsala, gagaling ang mga ito pagpasok sa bukal, mawawala ang mga peklat, at maging ang mga naputol na braso o binti ay maaaring magbagong buhay hanggat nananatiling buo ang ulo. Kahit simpleng paligan lang ito, napakalimitado ng pagpasok sa Dustwash Pavilion sa Soul World. Hindi ito lugar na bukas para sa kahit sino. Habang sinusundan ni Ivy Frost ang Saintess habang lumilipad, biglang lumitaw muli ang boses ni Yusuf Zoc. Ang Heart Elder Mentor ay nakatago sa likod ng mga pader na bato ng kuweba. Una, gumamit siya ng isang parasitikong anyo ng banal na kamalayan upang siyasatin ang iyong buong katawan, pagkatapos ay huminto sa loob ng iyong kaluluwa. Kalaunan, kinuha niya ang mga alaala mula sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng isang pulang sinag ng liwanag. Isa pa, lalo akong nabibighani sa lugar na ito, hindi inaasahang nakilala ko ang isang matandang kaibigan. Marahang natawa si Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1488 espesyal na spoil sa kanya. Naligo si Ivy Frost. Kahit kakababad lang niya sa tubig bukal, pakiramdam niya ay mas gumaan ang buong katawan niya pagkatapos maligo, at napuno ng kaaya-ayang lamig ang buong katawan niya. Alam niyang nakakuha siya ng malaking kalamangan, isang napakalaking kayamanan, at ang benepisyong ito ay dahil lahat sa kanyang Panginoon. Kung wala ang kanyang Panginoon, paano magkakaroon ng Blue Enchantress ngayon? Hinugasan ng Dustwash Pavilion ang lahat ng dumi sa kanyang katawan, nilinis ang mga dumi sa kanyang mga meridian, inayos ang ilang nakatagong karamdaman sa loob niya, at ginawa pa siyang mas kaakit-akit. Ang kanyang umuusbong na pagkatao ay muling sumailalim sa isang muling pagsilang. At ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ay dinala siya ni Santa Maria sa maalamat na pavilion ng Diyos ng Digmaan, kung saan nakolekta ang hindi mabilang na mga kayamanan ng mahika. Ito ang mga koleksyon ng ninuno ng puso sa langit at ng santong guro, na pawang nakuha mula sa kalangitan. Sabi ng ninuno, pwede kang pumili ng isang likas na espiritual na kayamanan at isang ordinaryong nakuhang espiritong armas. Tila naiinggit si Santa Maria kay Ivy Frost sa sandaling ito, dahil wala naman siyang ganoong pribilehiyo. Mayroon pa nga bang likas na espiritual na kayamanan? Nabigla si Ivy Frost. Alam mo, kahit ang kanyang ama ay walang anumang likas na espiritual na kayamanan. Ang mga ito ay natural na kayamanan, paanong marami ang mga ito? Mayroon pa ring 5 piraso sa War God Pavilion, at ang 5 ito ay hindi pa naipapakita sa mundo, hindi alam ng karamihan, at natural lamang na hindi kasama sa Heavenly Spiritual Treasure Rankings, sabi ni Santa Maria, habang itinuturo ang 5 magic treasures na lumulutang sa ere. Narito na sila. Tumingin si Ivy Frost, at ngayon napuno ng mga magic treasures ang War God Pavilion, lahat ay maayos na nakalagay, maliban sa 5 nakalutang sa ere. Kabilang sa mga ito ay isang pulang butil, isang dahon ng willow, isang kono na parang pangil, isang baging, at isang pulse ares na bato. Huminga ng malalim si Ivy Frost, saka tumingin kay Santa Maria at nagtanong, Santa Sister,
Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga tungkulin ng 5 mahiwagang kayamanan na ito? Umiling si Santa Maria, hindi ko rin alam. Maaari kang pumili ng isa para sa iyong sarili. Nag-isip sandali si Ivy Frost, pagkatapos ay nakipag-usap kay Yusuf Zok sa loob-loob niya at tinanong kung alin ang dapat niyang piliin. Ang baging, marahil, naisip ni Yusuf Zok. Maganda siguro ang isang ito. Kung gayon ay makikinig ako sa aking Panginoon. Nang matanggap ni Ivy Frost ang mungkahi ni Yusuf Zok, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang baging. Wow! Pagkahawak niya sa baging, nagsimula itong sumayaw na parang isang spirit snake. Napakadulas nito sa kamay niya, parang isang mudfish, at halos hindi ito mahawakan ni Ivy Frost. Kailangan ba nito ng blood bond? Mausisang tanong ni Ivy Frost. Ang likas na espiritual na kayamanan ay hindi maaaring pagdugtungin ng dugo. Dapat mo itong pangalagaan gamit ang iyong sariling espiritual na enerhiya ng dugo, at kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, magsisimula itong umalangaw-ngaw sa iyo, sagot ni Santa Maria. Oh, mahigpit na hinawakan ni Ivy Frost ang baging, natatakot na makatakas ito. Pumili ka ng isa pang nakuha, natatawang sabi ni Santa Maria. Tunay na pinapaboren ka ng ninuno. Kahit ako ay wala ring likas na espiritual na kayamanan. Ah, hehe, magkakaroon ka rin naman ng isa, ate, napahadjejek na sabi ni Ivy Frost. Bigla niyang inabot ang isang Wolf Fang Club. Maganda ang club na ito. Gustong-gusto ko ang mga Wolf Fang Club. Sapat ang lakas ng mga ito para manakit ng tao. Ang batang babaeng ito ay may malaking hilig sa karahasan, at walang masabi sina Yusuf Zok o Santa Maria. Matapos pumili ng kanyang mga magic treasures at mga armas, ipapadala na sana siya ni Santa Maria sa Heavenly Heart Pavilion, at sa sandaling ito, nakipag-ugnayan din si Yusuf Zok kay Ivy Frost, hiniling dito na magtanong tungkol sa Saint Air, upang mang-alap ng ilang impormasyon. Nang matanggap ang utos, matalinong kumurap si Ivy Frost at biglang nagsalita, ate, iyong Saint Air na nakita ko na dati, bakit siya ganoon katanda, at mukhang napakakahalay, na may mabangis na mga mata, at nagsasalita ng napakabastos. Malabog, ha. Natuwa si Santa Maria kay Ivy Frost, tumatawa ng malakas, at walang humpay na tumatango, malabog nga siya. Pero hindi naman siya ganoon katanda, wala pang 20,000, medyo may edad lang. At oo, mabangis siya. Dapat mo siyang layuan sa hinaharap. Bakit ba ang bangis niya? Ako ang disipulo ng ninuno na nakasarang pinto, kaya ba niyang maging bangis sa akin? Tanong ni Ivy Frost na may kuryosidad. Siya ang Saint Air, na mas mataas ang ranggo kaysa sa lahat ng mga disipulo. Sa totoo lang, malamang na magmamana siya ng Heavenly Heart Realm sa hinaharap. Saang lahi siya galing? Kung uriin natin ayon sa lahi, kabilang siya sa lahi ng dugo at lahi ng balahibo, pero wala itong gaanong kinalaman sa lahi ng dugo at lahi ng balahibo rito. Galing siya sa mundo ng mga mortal. Ano? Umakyat siya. Bulalas ni Ivy Frost. Anong umakyat? Tumalon siya mula sa mortal patungo sa langit, matapos siyang dalhin ng ninuno at ng Saint Master libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa mundo ng mortal, siya ay mayroong walang hanggang mahabang buhay, napakalaking kapangyarihan, at walang anumang kalamidad na naranasan. Napakamayaman. Kung gayon, saang larangan siya naruroon? Natural lang, pumasok na siya sa pagiging santo, ang Saint Realm, na siyang Saint Realm. Paano nangyari yan? Ipinanganak sa mundo ng mga mortal at naging santo rito. Imposible, kakaibang komento ni Ivy Frost. Sabi ng ninuno, ang kanyang bloodline ay mula rin sa Supreme Evolution, at may dala siyang bakas ng blood energy ng mga Diyos. Bukod pa rito, ang kanyang bloodline ay halos kapareho ng sa mga ninuno, kaya dahil sa maraming kakayahan, wala siyang kapantay, malamang ay kapantay mo. Ano ang pangalan niya? Saint Air Pierre. At ano ang kanyang mga banal na kasanayan? Patuloy na tanong ni Ivy Frost, at matiyag ang sumagot si Santa Maria. Ang dakilang batas ni Bloodstare, at lahat ng banal na kasanayan ng lahi ng dugo ay kanyang pinagkadalubhasaan. Bakit mo ba gusto na lumayo ako sa kanya? Pinaghihinalaan kong may masamang balak ang taong ito at hindi ganoon katapat sa ninuno at santong guro, pero hindi pinakikinggan ng ninuno at santong guro ang mga babala ko. May sarili siyang iniisip,
at kapag tumitingin sa mga tao, parang gusto niya silang lumunin. Hindi ba't magaling ang ninuno sa puso at nakikita niya ang kanyang isipan, para malaman kung siya ay tapat o hindi? Sabi ng ninuno sa lower realm, ang kanyang isipan ay sinunog sa apoy habang naglilinang, at kung hindi dahil sa kanyang hindi inaasahang pagkikita sa Saint Master, matagal na sana siyang namatay. Pagkatapos bumalik, ang kanyang isipan ay naging malambot, at ang mga alaala mula sa nakaraan ay magulo, kaya't ang ninuno at Saint Master ay walang kamalayan sa kanyang nakaraan. Pero nitong mga nakaraang taon, pakiramdam ko ay parang nabawi na niya ang kanyang magulong mga alaala, at naging mas misteryoso. Ate, huwag kang mag-alala, alam ng ninuno at ng Saint Master ang lahat, hindi siya maglalakas loob na magrebelde. Pang-aalo ni Ivy Frost. Hindi paghihimagsik, wala siyang lakas ng loob o kakayahan. Sa pangkalahatan, nag-aalala lang ako. Ang ninuno at Saint Master ay madalas na nag-iisa sa mga nakaraang taon, at siya ang humahawak sa lahat ng bagay kasama ko, at napakawalang awa niya, pinapatay pa nga niya ang mga nasa loob ng iisang angkan na nakakasakit sa kanya. Marami sa mga nasa bundok, pagkatapos siyang masaktan, ay hayagang pinatay niya. Hindi ba aayusin ng ninuno yan pagkatapos? Gulat na tanong ni Ivy Frost. Lumingon-lingon si Santa Maria, pagkatapos ay biglang sumagot sa pamamagitan ng mensahe, lalo siyang pinapalaki ng ninuno, sinasabing siya, tumigil sa pagsasalita si Santa Maria sa puntong ito, namumula ang kanyang mukha. Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo na, pagmamakaawa ni Ivy Frost. Hindi ko masabi. Tandaan, ang ninuno ay particular, na sumisira sa kanya. Sadyang binigyang diin ni Santa Maria ang salitang particular. Lalo mo siyang pinapasaya. Lumiwanag ang mga mata ni Ivy Frost, maaari kayang siya ang anak sa labas ng ninuno dyan. Hindi ba't sinabi mong magkalapit ang kanilang mga kadugo? Nang marinig ang mga salita ni Ivy Frost, halos dumura ng dugo si Santa Maria. Umiling na may mapait na ngiti, sa loob-loob ay bumantong hininga sa kawalang muwang ng bata, hindi nauunawaan ang kahulugan ng particular. Pero hindi na siya nagpaliwanag pa. Tutal, ang pagchichismis tungkol sa ninuno ay maaaring humantong sa pagkawala ng kanyang dila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1489 ang paraang ginagamit ng iba upang linangin ang Benberry Chi. Si Ivy Frost, ang batang babaeng ito, ay yung tipong madaldal na walang katapusang nagtatanong at maraming sinasabi. Sa totoo lang, si Yusuf Zok, na nagtatago sa loob ng kanyang katawan, ay halos hindi makayanan ang paulit-ulit at mahahabang tanong niya. Mabuti na lang at tila maganda ang ugali at personalidad ng Santa Dalaga, malamang nawalan na ng pasensya ang sino mang iba pa ngayon. Guro, ano po ang ibig sabihin ng espesyal? Paano nga ba siya nabibigyan ng espesyal na pabor? Tanong muli ni Ivy Frost kay Yusuf Zok. Parang uubos si Yusuf ng dugo sa frustration. Gayunpaman, tila determinado pa rin ang batang babaeng ito na alamin ang lahat, kung hindi mo siya sasagutin, tiyak na ikamamatay mo ang pang-aasar niya sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng espesyal? Paliwanag ni Yusuf, may ilang posibilidad. Una, maaaring magkamag-anak sina Pierre at ang matandang patriarka, kaya maaaring isipin pa ng matandang patriarka na si Pierre ang kanyang aksidenteng anak na, kahit papaano ay dumating. Paf, guro, nakakatawa ka talaga. Hajijik ni Ivy Frost. Pangalawa, maaaring isang ginang ang iyong matandang patriarka, at dahil kapareho niya ng lahi si Pierre, kaya naman gustong-gusto niya ito, baka gusto pa nga niyang magkaanak. Alam mo, walang anak ang iyong matandang patriarka, di ba? Hindi ako naniniwala na may sino man sa mundong ito na hindi gugustuhin ang magkaanak. Pangatlo, kung ang matandang patriarka mo ay lalaki pero, nagkataong mas gusto niya ang mga lalaki, baka sila ni Pierre ay sangkot sa, medyo romance ng magkaparehong kasarian. Alam mo, isang relasyon sa pagitan ng dalawang lalaki, na may kasamang mga aktibidad na parang pagsisikap na magkaanak, pero, wala talagang anak na bunga ng mga aktibidad na iyon. Guro, nalilito po ako. Paano nagagawa ng dalawang lalaki, kung ano man ang sinasabi ninyo? Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Ha. Humagalpak sa tawa si Yusuf Zok, sa sandaling ito, labis siyang natuwa, ilang taon na rin ang nakalipas simula nang tumawa siya ng ganito. Sige,
Bata ka pa rin. Tumigil ka na sa pagtatanong ng walang kwentang bagay at isip mo na, utos ni Yusef. Dalawang lalaki. Mga aktibidad. Walang mga bata. Paano iyon isinasagawa? Anong klaseng aktibidad iyon? Ano ang ibig sabihin ng aktibidad? Masyadong mausisa ang batang babaeng ito. Hindi siya pinansin ni Yusef. Mga ganitong bagay. Aalamin din niya ang mga iyon ng mag-isa, mamaya. Maya-maya pa, nakarating sila sa Heart Pavilion. Ang tinatawag na Heart Pavilion ay isa sa mga lihim na lugar ng paglilinang sa loob ng sagradong bundok, na mapupuntahan lamang ng mga taong may mataas na katayuan na naninirahan doon. Sa loob, parang isang maliit na paraiso, at may mga bakas ng espiritual na enerhiya sa loob nito, ngunit nakakagulat, ang enerhiyang ito ay ang sinaunang kapangyarihan ni Ben Berry. Sino ang nakakaalam kung saan nakuha ng matandang patriarka at ng Saint Master ang sinaunang enerhiya ni Ben Berry? Ano ba itong enerhiyang ito? Ang lakas ng pakiramdam. Pagkatapak ni Ivy Frost sa Heart Pavilion, agad niyang nakalimutan si Pierre at ang paksa tungkol sa pag-ibig ng mga lalaki, ang kanyang kuryosidad ay naakit sa makapangyarihang enerhiyang naruroon. Ito ang sinaunang enerhiya ni Ben Berry, isang kakaibang daloy ng enerhiya sa mundong ito. Ang enerhiyang ito ay dinalisay ng matandang patriarka at ng Saint Master mula sa mundo ng mga elemento, at sa gitnang rehiyon ng Heart Pavilion ay naroon ang isang creation board, na patuloy na naglalabas ng sinaunang enerhiya sa paglipas ng mga taon. Ang sinaunang enerhiya ay isang uri ng daloy na umiral bago pa man mabuo ang bagong mundo at habang malapit nang mabuo ang bagong mundo. Ito ay dahil mismo sa sinaunang enerhiya ni Ben Berry kung kaya't maaaring umiral ang mga bagong mundo. Gayunpaman, ang pagsipsip ng sinaunang enerhiya sa katawan ay lubhang mahirap. Ang enerhiyang ito ay partikular na ligaw at pabago-bago, at maraming tao na sumusubok na ipasok ito sa kanilang mga katawan ay namamatay, kabilang na ako, ang Saint Air, at lahat ng iba pa rito. Walang sino man ang nangangahas na sumipsip nito ng maramihan, isang maliit na piraso lamang ang ating natatanggap bawat araw, kaya't ang bakas na iyon ay damaloy sa ating katawan. Unti-unti, sa paglipas ng panahon, ang mga bakas ng sinaunang enerhiya ay naiipon sa iyong katawan, sa iyong mga meridian, at sa iyong mga panloob na organo. Ngunit tandaan mo, ito pa lamang ang unang yugto. Naiipon sa mga meridian at mga internal organ. Bakit hindi ito idirekta sa mind sea o crown nodes? Mausisang tanong ni Ivy Frost. Hinding-hindi, ang dagat ng isipan ang bumubuo sa kaluluwa at kamalayan ng isang tao. Kung ang sinaunang enerhiya ni Ben Berry ay papasok sa dagat ng isipan, magdudulot ito ng napakalaking pinsala, mula sa malubhang pinsala at pagkabaliw sa pag-iisip hanggang sa agarang kamatayan. Pagkatapos lamang maabot ang ikalawang yugto, gamit ang mga meridian at mga panloob na organo bilang mga tagapamagitan, maaari mo nang maingat na gabayan ang maliliit na bakas ng pinakaunang naipon na enerhiya patungo sa dagat ng isipan, at dapat itong gawin ng paunti-unti. Ang sinaunang enerhiyang nakaimbak sa iyong katawan ay magpapakita sa tatlong magkakaibang kulay, paliwanag ng Santa Dalaga sa mga salitang mauunawaan ni Ivy Frost. Kapag nasipsip na ng katawan ang sinaunang enerhiya, pagkatapos ng humigit kumulang 3,600 taon ng sedimentasyon, ang enerhiya ay magiging pula. Tanging ang pulang enerhiya lamang ang maaaring gabayan patungo sa dagat ng isipan, at ang pag-channel ay dapat pa ring magpatuloy ng dahan-dahan. Kapag ang sinaunang enerhiya ay unang pumasok sa katawan, ito ay lumilitaw na puti, pagkatapos ay unti-unting nagiging berde, at sa huli ay nagiging pula. Tanging ang pulang enerhiya, na nakahanay sa iyo, ang maaaring mag-abayan patungo sa dagat ng isipan, na nagbibigay daan sa paggamit nito para sa pag-atake sa mga kaaway o pagpapalakas ng sarili. Halimbawa, magkakaiba ba ang pulang enerhiya sa kasalukuyang sinaunang enerhiya? Tila medyo naintindihan ni Ivy Frost, sa madaling salita, dapat munang iimbak ng bawat isa ang enerhiya sa kanilang katawan, hayaan itong tumigas sa paglipas ng panahon at makuha ang kanilang mga katangian bago ito ilipat sa kanilang isipan. Siyempre iba ito. Ang pulang enerhiya ay mahalagang kumakatawan sa binagong sinaunang enerhiya, mas mahina ito kumpara sa dalisay at walang bahid na anyo ng sinaunang enerhiya ni Ben Berry. Paano naman ang iba? Ang mga sinaunang Diyos ba, mabuti man o masama,
ay nagsasagawa ng parehong paraan ng paglilinang. Hindi ba nila kayang direktang idirekta ang purong enerhiya sa kanilang karagatan ng isipan? Malamang na hindi rin nila kaya. Ang enerhiya ni Ben Berry ay sumisimbolo sa puwersang nagbabago sa pagitan ng luma at bago. Ito ang kapangyarihan ng kalangitan, at hindi kayang malampasan ng mga tao ang kalangitan. Kaya naman, kahit ang mga mortal at ang Saint Master ay maaari lamang sumipsip ng binagong pulang enerhiya. Naiintindihan ko. Tumango si Ivy Frost. Sige, gusto mo bang makilala ang iba pa rito o dapat ba kitang dalhin diretso sa ilalim ng Creation Gourd? Maaari ka nang direktang makapasok sa lugar sa ilalim ng Creation Gourd, wala ang pribilehiyong ito para sa iba. Kumusta ka naman? Kwalipikado ka ba? Isa pa, gusto ko ring makita ang tiyahin ko. Naglilinang din siya rito sa sagradong bundok. Ang tiyahin mo? Oo, para maging eksakto. Pinsan siya ng nanay ko. Sige, bukod sa sagradong bulwagan, pwede kang pumunta kahit saan sa bundok. Ano ang pangalan ng tiyahin mo? Dadalhin ko siya rito. Ang pangalan ng tiyahin ko ay, nagsasalita pa lang si Ivy Frost nang agad na pumutol si Yusuf Zok, na nakatago sa loob ng kanyang katawan, huwag mo siyang tawagin, hanapin mo siya mismo at galugarin ang lugar habang ginagawa mo iyon, pamilyar ka sa paligid. Mabilis na naintindihan ni Ivy Frost ang sinabi niya at binago ang kanyang tugon, hindi ko na kailangang tawagan ang tiyahin ko. Ako ang junior dito, hindi ako maaaring magpatawag ng elder. Bibisitahin ko na lang siya, at saka ko gagalugarin ang Sacred Mountain. Nakakabagot ang mag-cultivate lang dito nang hindi naggalugad. Napaka-maalalahanin at magalang mong bata. Sige, sige. Narito ang isang waist badge. Bukod sa Sacred Hall, malaya mong mapupuntahan ang lahat ng iba pang sikretong lugar. Bukod pa rito, kung ipapakita mo ang waist badge na ito, sino mang nasa Sacred Land na mas mababa ang ranggo kaysa sa iyo ay dapat lumuhad at magbigay pugay. Nako, 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 ang galing naman yan. Hihihi, ibig sabihin ba niyan ay espesyal na pinapaboren, din ako. Paf! Muntik nang dumura ng dugo ang Santa Dalaga, habang si Yusuf Zok ay gulat na gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1470 Munting Tiya. Umalis na ang Saintes, at matapos matanggap ang mga utos ni Yusuf Zok, hindi nagtagal si Ivy Frost sa Heaven Heart Pavilion. Gusto ni Yusuf na maging pamilyar siya sa kapaligiran dito, dahil tinitiyak ng pag-iingat ang kaligtasan. Kailangan pa rin niyang maghanda para sa mga plano sa pagtakas sa hinaharap. Malawak ang sagradong bundok, puno ng hindi mabilang na mga pavilion at palasyo tulad ng War God Pavilion, Heaven Heart Pavilion, Lecture Hall, at marami pang iba, pawang Maringal at Marilag. Hindi alam ni Ivy Frost kung ano ang balak gawin ng kanyang Panginoon, ngunit hindi niya maaaring suwayan ang mga utos nito. Kaya naman, walang patutunguhan siyang gumala mula sa outer ring at minsang binisita ang bawat pavilion. Sa kabaligtaran, tahimik na kabisado ni Yusuf Zok ang mga ruta papunta sa lahat ng pavilion. Sa wakas, matapos magpagala-gala si Ivy Frost ng isang buong araw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pasukan ng maalamat na Saint Temple. Madaling matagpuan ang templo ng mga santo. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng bundok at mayroon lamang iisang pasukan at labasan. Sa labas ng templo, maraming mandirigmang nakabaluti ang nagbabantay. Ang plaque sa itaas ng pasukan ng Grand Hall ay nagpapakita ng mga salitang, Saint Temple, at sa itaas nito, ang umiikot na mga agos ng enerhiya ay patuloy na umiikot. Maliwanag na ang templo ay protektado ng malalakas na paghihigpit, na iiba sa mga nakikita sa ibang lugar. Tila naglabas na ang sagradong bundok ng isang proklamasyon na nagpapahayag ng bagong tinanggap na disipulo ng matandang ninuno, si Ivy Frost. Saan man siya magpunta, may mga taong lumalapit upang magbigay pugay. Totoo ito kahit sa labas ng templo ng mga santo. Habang abala si Ivy Frost sa paglilibot sa labas ng templo, isang matangkad na lalaking nakapulang roba ang bumaba mula sa himpapawid. Siya ay isang medyo mataba at matandang lalaki na may katangiang parang sa lahing may balahibo. Pagkababa pa lang ng matanda, magiliw siyang yumuko kay Ivy Frost at sinabing, ang dekan ng banal na templo na si Bobby Han ay nagbibigay ng paggalang sa magandang prinsesa. Prinsesa, ang tawag ng mga tao kay Ivy Frost dito. Gayunpaman,
Ang iba na bumati na sa kanya noon ay luluhod ng nakaluhod, ngunit hindi lumuhad si Bobby Han. Maliwanag, si Bobby Han ay may napakataas na katayuan bilang deacon ng banal na templo. Tanungin mo siya kung ano ang kailangan para makapasok sa templo, paalala ni Yusef sa kanya. Kumurap ang mga mata ni Ivy Frost habang magiliw siyang yumuko at sinabing, "Kagalang-galang na Tio Bobby, maaari ko bang itanong kung ito ang maalamat na Saint Temple? Ikaw ba ang deacon dito?" Nang marinig ang pagtawag ni Ivy Frost sa kanya na Uncle Bobby, hindi napigilan ni Bobby Han na mapangiti ng masaya at tumango, "Tunay nga, ito ang Saint Temple. Ang pang-araw-araw na pagpapanatili nito ay nasa ilalim ng aking responsibilidad. Kung gayon, maaari ba akong pumasok sa loob para tingnan?" Sinabi ng nakatatandang kapatid na babae ng Saintess kanina na hindi raw ito pinapayagan. Nagsalita si Ivy Frost ng may inosente at inosenteng tono, na naaayon sa kanyang kabataan. "Bueno," umiling si Bobby Han at sumagot, "hindi bukas ang Saint Temple ngayon." "Ano ang ibig sabihin ng hindi mabubuksan?" Dagdag na tanong ni Ivy Frost. "Ibig sabihin, ang templo ng mga santo ay maaari lamang buksan sa mga takdang oras. Ang pasukan ay itinatakda ng matandang ninuno o ng santong guro. Karaniwan, ang templo ay nananatiling sarado maliban kung alinman sa kanila ang partikular na nagbibigay ng daan para sa isang tao na pansamantalang makapasok." "Bakit naman?" nagtatakang tanong ni Ivy Frost. "Dahil ang Saint Temple ay patungo sa pangunahing lugar, kung saan naninirahan ang bloodline ng pabago bagong giant spirit god. Ang bloodline na ito ay lubhang hindi matatag at nangangailangan ng pagsugpo at pagbubuklod. Kung may papasok ng hindi awtorisado, maaari itong magdulot ng negatibong reaksyon, na haantong sa kaguluhan," matiyak ang paliwanag ni Bobby Han, sa takot na baka hindi niya maintindihan. "Kung gayon, kailan ito magbubukas? Mayroon ba akong espesyal na pahintulot na pumasok pansamantala? Hindi tiyak ang oras ng pagbubukas. Bilang isang prinsesa, natural lang na may pribilehiyo kang humiling ng pansamantalang pagpasok, ngunit kailangan pa rin itong pahintulot mula sa matandang ninuno o sa santong guro." "Nakuha ko, salamat, Tio Bobby." Muling yumuko si Ivy Frost at naghanda ng umalis, habang si Bobby Han, syempre, ay gumanti rin. "Guro, saan po ba ang susunod? Dapat ba akong pumiglas papasok? Ako ang disipulong may saradong pinto, kahit napasukin ko pa, wala naman silang magagawa sa akin, di ba?" Nakipag-usap si Ivy Frost kay Yusef. "Hindi na kailangan. Malamang na nasa Saint o Heavenly Emperor realm si Bobby Han. Kaya niya tayong patayin sa isang pitik lang ng daliri niya, kaya naghihintay tayo ng pagkakataon. Hindi ba't balak mong hanapin ang tiyahin mo? Sige, gawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi ko nga alam kung ano ang hitsura ng tiyahin ko. Isa pa, nagugutom na ako." "Guro, hindi ka rin ba nagugutom? Hindi mo naman palihim na iniinom ang dugo ko sa loob ng katawan ko, di ba? Pwede ba tumigil ka na sa pakikipag-usap sa akin?" Walang magawang sagot ni Yusef. Ang hirap talagang pakisamahan ng babaeng ito. "Sige, aalis na ako, maghahanap ako ng makakain. Parang napadaan ako sa isang kasinang imperial kanina." Ang munting binibini, na laging nahuhumaling sa pagkain, ay tumakbo palayo patungo sa kasinang nakita niya. Hindi na nakipagtalo si Yusef sa kanya, kahit na 16 na taong gulang na siya, inalagaan at inaalagaan siya simula pagkabata. Wala pa siyang pag-iisip at wala pa siyang gaanong naiintindihan. Samantala, tumahimik din si Yusef, alam niyang hindi pa ngayon ang tamang oras para kumilos. Base sa kasalukuyan niyang cultivation realm, malamang hindi niya matatalo ang mga gwardya rito. Ito ay isang ganap na hiwalay na antas, at sa pinakamataas na antas, siya ay nasa gitnang yugto ng paggalang sa Diyos. Bagamat taglay niya ang kapangyarihan ng mga higanti at likas na espiritual na kayamanan, sapat lamang ang mga ito upang talunin ang mga cultivator ng Emperor Realm. Malamang na hindi niya kayang makipaglaban sa mga nasa Heavenly Master Territory, lalo na ang mga gwardya rito, na pawang nasa Heavenly King Realm. Napakalaki ng pagkakaiba. Kaya, dahil nandito na ako, mas mabuting manatili na lang ako. May mga pagkakataon pa sa hinaharap, naisip niya sa sarili. Isa pa, sa labas, malamang na hinahanap siya ng lahat ng uri ng Diyos at demonyo. Kahit na makatakas siya, malamang na hindi bubuti ang buhay niya.
Mas makabubuti pa sigurong magtago rito, magtago sa loob ng katawan ni Ivy Frost at maghintay sa tamang sandali. Sa sandaling dumating ang pagkakataong iyon, maaari na siyang pumasok sa Saint Temple at higupin ang enerhiya ng dugo ng Giant Spirit God, ang kapangyarihan ng mga higanti. Nakahanap si Ivy Frost ng pagkain sa kusina. Dahil sa kanyang mataas na katayuan, maaari niyang kainin ang anumang gusto niya, at nang mabusog siya, bumalik siya sa Heaven Heart Pavilion. Determinado siyang palakasin ang kanyang sarili, at ang Heaven Heart Pavilion ay walang dad ang pinakamagandang lugar para maglinang. Gayunpaman, pagdating niya sa pasukan, isang matikas na babae ang nakatayo at nakangiti sa kanya. Nang makita siya ni Ivy Frost, nahulaan niyang malamang na tiyahin niya ito, dahil sa kung gaano ito kamukhang kamukha ng kanyang ina. Bukod dito, kabilang din siya sa Blue Blood race. Ito ba ang aking mahal na munting prinsesa Ivy Frost? Nakangiting sabi ng matikas na babae. Ikaw ba si Tita Kelly ko? Nasa sabik na tanong ni Ivy Frost. Siyempre naman, sino pa ba yan? Noong bata ka pa, lagi kitang niyayakap. Ang hilig mo pang ang umihi sa akin. Halika, yakapin ka ulit ni Tia, sabi ni Kelly, sabay ibinuka ang mga braso. Tita, bulalas ni Ivy Frost at niyakap si Kelly na parang bata. Nagyakapan silang dalawa saglit bago naghiwalay, at ginulo ni Kelly ang buhok ni Ivy Frost, sabay sabing, napakaganda at kahanga-hanga ng ating munting prinsesa, nagawa niyang maging disipulo ng matandang ninuno na nagkulong sa kanyang pintuan. Mula ngayon, tatawagan mo na akong nakatatandang disipulo. Kumurap si Ivy Frost dahil sa pagkalito at nagtanong, disipulo ka rin ba ng matandang ninuno? Oo, ako ang ikapitong disipulo ng santo, sagot ni Kelly. Hehe. Ibig bang sabihin yan ay maaari na tayong maglakad-lakad ng magkasama sa Sacred Mountain mula ngayon? Humajejek si Ivy Frost. Natawa si Kelly sa pagiging makulat ni Ivy Frost at muling ginulo ang kanyang buhok, sabay sabing, halika, may regalo ako sa iyo. Anong klaseng regalo? Isa ba itong likas na espiritual na kayamanan? Tanong ni Ivy Frost. Walang likas na espiritual na kayamanan si Tia. Pero mayroon akong bloodline ng puso ng higanteng espiritu. Isa itong kataas-taasang sagradong artifact. Kapag naubos mo na ito, malamang ay mabilis kang makakarating sa Heavenly Master Territory. Ano? Ang lahi ng higanteng Diyos ng espiritu. Gulat na bulalas ni Ivy Frost, at si Yusuf Zok, na nakatago sa loob ng kanyang katawan, ay parehong namangha.